Si Evelyn ay tumingin kay Sepia at agad na nalaman na siya ay isinilang na may kapangyarihan ng araw. Nagulat si Junwoo at nag-isip kung sinabi ba ni Ruden kay Evelyn ang tungkol sa kapangyarihan ni Sepia. Inisip ni Junwoo na maaaring sumasamba si Evelyn sa araw dahil sa sobrang tuwa niya tungkol dito. Pero agad na nilinaw ni Evelyn na nalaman niya ang tungkol sa kapangyarihan ng araw mula sa kanyang guro. Nagbunyag si Evelyn na ang kanyang guro ay isa sa 7 bituin ng Walpurgis Night at kasama si Ruden doon. Naantig si Junwoo sa balitang ito dahil hindi binanggit ni Ruden ang grupong ito noon. Napagtanto ni Evelyn na may mga bagay siyang hindi na ipaliwanag ng maayos. Nagpasya siyang magbigay ng malinaw at detalyadong paliwanag upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaintindihan. Bigla na lang nagliwanag ang kristal na bola ni Evelyn, parang nais nitong sumali sa usapan. Bilang maginoo, inalok ni Junwoo ng kabayaran si Evelyn, ngunit gusto ni Evelyn ng matibay na pangako na hindi siya atras. Nilaktawan ni Evelyn ang mga formalidad at agad na nagsimula sa kanyang paliwanag. Ibinunyag niya na ang Walpurgis Night ay parang isang lihim na samahan ng 7 bituin na may iisang layunin at tapat na tagasunod ng araw. Habang nagsasalaysay si Evelyn, agad na naisip ni Junwoo ang 7 bituin at ang 5 boss monsters mula sa laro na The Pentagram. Ngunit naalala niya na karamihan sa mga mangkukulam ay nasa pentagram gang na, kaya inisip niyang may hiwalay na samahan na nangyayari. Sa wakas, naintindihan ni Junwoo na ang kapangyarihan ng araw ay binura mula sa kasaysayan at ang 7 bituin ay palihim na naghahanap ng mga bakas nito. Nagtanong siya kay Evelyn kung ano ang balak gawin ng 7 bituin kapag natuklasan na nila ang lahat ng bakas ng araw. Ngumiti si Evelyn habang inaalala ang mga sinabi ng kanyang guro. Napanganga sina Sepia at Junwoo nang ibunyag ni Evelyn na ang grandeng plano ng 7 bituin ay ibalik ang araw at muling buhayin ang kapangyarihan nito. Na-shock si Junwoo na pagtanto niyang magbabago ang lahat sa mundong pinamumunuan ng simbahan ng Luna. Naisip niya na ang setup ng laro ay itinutulak siyang tulungan ang mga nagbabalik ng araw. Noong una, nag-alinlangan si Junwoo sa pakikipaglaban sa simbahan ng Luna. Ngunit ngayon, nakikita niya ang lakas ng mga tumututol dito, nagsimula siyang magdalawang isip. Dagdag pa, mayroon siyang teorya na magiging hindi matitinag kung magsanib puwersa ang 7 bituin at ang pentagram. Lalo pang tumibay ang loob ni Junwoo habang iniisip ang makapangyarihang kakampi niya sa paglaban sa simbahan ng Luna. Hindi siya nakatiis na tanungin si Evelyn tungkol sa iba pang mga mangkukulam na sumasamba sa araw, ngunit nagbigay hint si Evelyn na marami pang nakatago. Parang nagliliwanag si Evelyn habang ikinukwento kung gaano kadedikado ang mga estudyante ng kanyang guro sa pag-aaral ng kapangyarihan ng araw. Inisip ni Junwoo na si Evelyn ay malamang na masigasig na mananaliksik, lalo na't mahilig siya sa essence of fire na ibinigay niya. Napatunayan ni Evelyn na tama si Junwoo nang aminin niyang nagsasaliksik siya ng kapangyarihan ng araw. Hindi mapigilan ni Junwoo na asarin si Evelyn tungkol sa mga reklamo niya sa pamamaraan ng kanyang guro sa pagsasaliksik. Na-frustrate si Evelyn dahil nagsasaliksik siya ng kapangyarihang binura mula sa kasaysayan noong bata pa siya. Nagrant siya tungkol sa kanyang guro, nagrereklamo sa kakulangan ng pondo at sa kinakailangang agwat sa kanilang pagsasaliksik. Nakakairita ang pagiging madaldal ni Evelyn para kay Junwoo, pero nagdesisyon siyang palampasin ito dahil alam niyang valid ang kanyang mga hinaing. Naalala ni Evelyn ang dating kaklase na nahirapan din sa kanilang mga issue sa pagsasaliksik at nakisimpatya siya. Sumingit si Sepia, sinubukang pagaanin ang muod sa pamamagitan ng pagpapaalala kay Evelyn na pinagkakatiwalaan siya ng kanyang guro sa pagsasaliksik na parang tanda ng tiwala. Nagniningning ang mata ni Evelyn sa pasasalamat nang marinig ang mga nakaka-encourage na salita ni Sepia, parang matagal na niyang inaasam ang ganitong suporta. Yumakap ng mahigpit si Evelyn kay Sepia at pinuri siya sa kanyang kabutihan. Samantala, mas nakatutok si Junwoo sa kanilang agenda at gustong simulan na ang usapan. Nagtanong si Junwoo kung kayang gisingin ni Evelyn ang kapangyarihan ni Sepia. Ngunit si Evelyn ay naguluhan dahil wala siyang alam kung paano magsisimula. Sinubukan niyang maingat na suriin si Sepia para makakuha ng ilang pahiwatig. Hinawakan din niya ng marahan ang kamay ni Sepia, parang sinusubukang kumonekta sa kaluluwa niya sa mas malalim na antas. Napagtanto ni Evelyn na lumalabas ang kapangyarihan ni Sepia kapag nakakaranas siya ng matinding emosyon na kinumpirma ni Sepia. Dagdag pa,
Ibinahagi ni Sepia kay Evelyn na nawawalan siya ng malay pagkatapos gamitin ang kanyang ultimate power. May kutob si Evelyn na mas malakas pa ang kapangyarihan ng araw kaysa sa inaakala niya, kahit sa subconscious level. Malungkot siyang inamin na hindi pa siya handa na tulungan si Sepia na kontrolin ang ganitong uri ng kapangyarihan. Medyo nadismaya si Junwoo, iniisip na wala silang magagawa para makontrol ang kapangyarihan ni Sepia. Gayunpaman, pinasigla ni Evelyn ang mood sa pamamagitan ng pagbubunyag na kaya niyang tulungan si Sepia na hindi mawalan ng malay, magwala. Nabigla si Junwoo, napagtanto niyang matagal na siyang walang alam tungkol sa kapangyarihan ni Sepia. Pinaliwanag ni Evelyn na balak niyang gamitin ang kanyang anino ng mangkukulam para gisingin ang isa pang kamalayan sa loob ni Sepia. Nilinaw ni Evelyn na ang kanyang anino ay hindi lamang kopya niya. Ito ay parang hiwalay na individual na may sariling pag-iisip at kilos. Ipinaliwanag din niya na ang anino niya ay isa pang kakayahan niya. Pagkatapos ipakita ni Evelyn ang kakayahan ng kanyang anino, inilatag niya ang kanyang plano na ihiwalay ang kapangyarihan ni Sepia upang maiwasan ang pagkawala ng malay ng pangunahing katawan. Ngunit hindi sang-ayon si Junwoo sa plano. Ipinahayag ang pag-aalala na ang paglikha ng hiwalay na entidad mula sa kasalukuyang Sepia ay maaaring mapanganib. Ipinaliwanag ni Evelyn na ang hiwalay na entidad ay si Sepia pa rin, ibang aspeto lang ng kanyang personalidad. Nanatiling nagdududa si Junwoo, ngunit inamin na sa kabila ng panganib, ang pamamaraang ito ay maaaring mag-alok ng viable na alternatibo. Sinubukang tingnan ni Junwoo ang positibong bahagi, na pagtanto na sa tulong ni Evelyn, hindi mawawalan ng malay si Sepia kapag ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Pinaalalahanan din ni Evelyn si Sepia na kailangan niyang magsanay ng kanyang mga kakayahan, kahit na inamin ni Sepia na wala siyang alam kung paano gumagana ang mahika. Inirekomenda ni Evelyn kay Sepia na pag-aralan ang teorya ng mahika na natutunan ng mga mangkukulam tulad niya, ngunit mahirap ito dahil hindi marunong humawak ng mana si Sepia. Ipinaliwanag ni Evelyn na ang mana ay nasa lahat, ngunit kung walang likas na kakayahan, mahirap simulan ang mahika. Medyo kabado pero determinadong humingi ng tulong si Sepia kay Evelyn para ituro sa kanya ang ilang basic na mahika, umaasa na may tagong talento siya. Samantala, natuwa lang si Junwoo na makita si Sepia na patuloy na masigasig sa pagiging malakas at may kakayahan. Nagpasya sina Junwoo at Sepia na manatili sa lungga ni Evelyn para sa kanilang pagsasanay. Sa kanilang unang practice session, sinubukan ni Evelyn na i-channel ang kanyang mana at tinanong si Sepia kung may naramdaman siya. Ngunit kahit gaano kaliwanag ang mana ni Evelyn, walang naramdaman si Sepia sa kanilang unang practice. Sinubukan ni Evelyn na pasayahin si Sepia, sinasabing normal lang na hindi agad matutunan ang lahat. Tinanong ni Sepia kung maaaring magamit ang mahika nang hindi nararamdaman ang mana, at kinumpirma ni Evelyn na ang mana nga ang simula ng mahika. Ngunit nilinaw ni Evelyn na kahit maramdaman ni Sepia ang mana, hindi ito nangangahulugang agad niyang magagamit ang mahika. Sumingit si Junwoo, sinasabing malaking tulong kung bibigyan sila ni Evelyn ng mas hands-on na tulong. Sa kasamaang palad, nalungkot si Sepia habang ipinaliwanag ni Evelyn na ang pag-aaral na maramdaman ang mana sa pamamagitan ng meditasyon ay maaaring tumagal ng matagal na hindi praktikal sa kanilang tight schedule. Dahil walang maginhawang solusyon si Evelyn para sa kanila, niyaya na ni Junwoo si Sepia na umalis. Ngunit bigla na lang, nagulat si Junwoo nang magsimulang magpakita ng mahika si Sepia sa kanyang sarili. Pumikit si Sepia at nag-concentrate, pilit na inihahayag ang isang fire attribute magic sa kanyang palad. Lalo pang lumakas ang mahika, ngunit hinawakan ito ni Sepia nang may kahusayan, ipinakita ang likas na talento sa mahika. Nabigla sina Evelyn at Junwoo sa natural na talento ni Sepia sa mahika, lalo na't ito ang kanyang unang subok. Patuloy na lumalakas ang mahika ni Sepia, na ikinagulat ni Evelyn dahil wala siyang ideya kung paano ito pahinain. Ngunit nagkaroon ng ideya si Evelyn nang mapansin niyang nasusunog ang ilang gamit niya dahil sa apoy ni Sepia. Nagpanik si Evelyn nang magsimulang masunog ang mga research papers niya dahil sa mahika ni Sepia. Nagmakaawa si Evelyn kay Sepia na pahinain ang mahika, pero sa huli, pareho silang napaiyak dahil walang ideya si Sepia kung paano ito ihinto. Kinailangan ni Evelyn na gamitin ang kanyang magic staff para magsummon ng kapangyarihang tinatawag na aqua cage. Nagulat si Sepia nang makita niyang mabilis na napapalibutan siya ng tubig.
Ginamit ni Evelyn ang aqua cage para buhusan ng tubig si Sepia at patayin ang apoy. Lahat sila ay nakahinga ng maluwag nang mapatay ang apoy, kahit na basang-basa si Sepia. Naintriga si Evelyn kung paano nagamit ni Sepia ang mahika nang hindi nararamdaman ang mana. Si Joonwoo naman ay nananatiling namamangha at nagtatanong kung talagang nagmanifest si Sepia ng mahika. Sigurado si Evelyn na nagpakita ng mahika si Sepia, naramdaman niya ang mana pulse mula sa apoy. Ngunit nang banggitin lang ni Sepia ang pakiramdam ng init, nagalit si Evelyn dahil muntik nang magliyab ang lahat. Nagtaka si Evelyn kung ang mahika ni Sepia ay isang ego manifestation na narinig na niya. Interesado si Joonwoo sa konseptong ito at hinihikayat si Evelyn na kumpirmahing mas madali itong ituro kay Sepia dahil ang mana niya ay nagmumula sa kanyang ego. Masaya si Evelyn na ipaalam kay Sepia na maaari pa rin siyang mag-cast ng mahika basta't maintindihan niya ang teorya nito. Nang marinig ito, nagkaroon ng epiphany si Joonwoo na ang kakayahan ni Sepia ay katulad ng isang gamer na hindi nararamdaman ang mana pero magagamit ang mahika kapag natutunan na. Inisip ni Joonwoo na para maging mas malakas si Sepia, kailangan niyang mag-level up. Pagkatapos ay tinanong ni Joonwoo si Evelyn tungkol sa timeline para matutunan ni Sepia ang lahat ng magic theory. Hindi makapagbigay si Evelyn ng eksaktong timeline dahil nag-iba-iba ito sa bawat tao. Tulad niya, inabot siya ng kalahating taon para maintindihan ang mga basic. Medyo nadismaya si Joonwoo, iniisip na matagal ang kalahating taon, samantalang para kay Evelyn, maikli na iyon para matutunan ang mahika. Nahihirapan si Joonwoo sa kanyang posisyon, napapaisip sa kanyang mga responsibilidad at hindi gustong iwan si Sepia. Ngunit nag-volunteer si Evelyn na sumama sa kanila sa kanilang mga adventures. Nag-alala si Joonwoo, iniisip na baka isantabi ni Evelyn ang kanyang pagsasaliksik. Ngunit masayang ipinaliwanag ni Evelyn na magiging mas madali ang kanyang pagsasaliksik kung si Sepia, na nagtataglay ng kapangyarihan ng araw, ay nasa tabi niya. Napaiisip si Joonwoo sa compelling na argumento ni Evelyn, na pagtanto niyang magiging convenient ang pagkakaroon niya sa kanilang tabi. Nang magduda si Joonwoo, nagkaroon ng goosebumps si Evelyn. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Evelyn kay Sepia, at niyakap ito ng mahigpit, sinusubukang tiyakin sa kanilang dalawa na hindi siya magiging pabigat sa kanilang mga adventures. Bago magdesisyon, tinanong muna ni Joonwoo si Sepia tungkol sa kanyang opinyon sa pagkakaroon ni Evelyn bilang kakampi. Sa una, medyo na-overwhelm si Sepia sa ideya. Ipinakita ni Sepia ang kanyang paggalang sa pamamagitan ng pagyuko at ipinahayag ang kanyang pag-asa na maging guro si Evelyn. Naantig si Evelyn sa tawag na guro at ipinaliwanag ni Sepia na natural lang ito dahil naniniwala siyang marami siyang matutunan mula sa kanya. Wala nang ibang magagawa si Joonwoo kundi sumang-ayon dahil mukhang nagkakaintindihan na sina Sepia at Evelyn. Samantala, ang 7 bituin ay nagkakaroon ng meeting. Pinipilit nilang tanungin si Ruden tungkol sa mga kamakailang pangyayari, iniisip na gumawa siya ng mapanganib na hakbang. Medyo nadismaya sila dahil hindi agad sinabi ni Ruden ang lahat ng nalaman niya. May ilang miyembro na nagtutuksong si Ruden ay isang solo raider. Ang leader ng meeting ay naniniwala na ang mga aksyon ni Ruden ay isang anyo ng full play. Sinimulan nilang tanungin si Ruden tungkol kay Sepia, na nagtataglay ng kapangyarihan ng araw. Tapat na sinagot ni Ruden na pinayuhan niya sina Joonwoo at Sepia na pumunta sa Estelum. Naramdaman ni Ruden ang pressure sa mga tanong at nag-clench ng panga. Ang ilang miyembro ng 7 bituin ay galit dahil naniniwala silang masyadong mahalaga si Sepia para ipadala sa mapanganib na lugar. Nagpahayag ng pag-aalala si Crassus tungkol sa kanilang kakamping si Falsetto, na tila naipit sa krisis habang nasa misyon. Tumayo si Crassus, nagpapakita ng senyales na magagalit na. Nagsimula nang maglabas ng kanyang majestic aura si Crassus, na sobrang liwanag na maaari itong makabulag ng tao. Parang nawalan siya ng katinuan nang hawakan niya ang kanyang bow weapon. Galit si Crassus sa desisyon ni Ruden na ipadala sina Sepia at Joonwoo sa adventure imbis na pagyamanin sila. Bago pa lumala ang sitwasyon, isang miyembro ang nag-intervene para pigilan ang away. Ipinaliwanag ng isang miyembro na bawal ang awayan sa 7 bituin. Nagdesisyon si Crassus na pumunta sa Estelum para ayusin ang mga bagay, naniniwalang iba ang kapangyarihan ng araw niya. Tahimik lang si Ruden habang umaalis si Crassus.
Ngunit tila may plano si Ruden na makita ni Crassus ang kanyang sarili dahil ngumiti siya habang paalis si Crassus. Samantala, sina Junwoo, Sepia, at Evelyn ay naglakbay patungo sa isang snowy forest. Sama-sama silang naglakad sa isang lugar na tinatawag na Petunia. Enjoy si Evelyn sa kanilang paglalakad, nararamdaman ang snow sa kanyang kamay na parang ito ang unang pagkakataon niya. Ipinahayag ni Evelyn na hindi pa siya nakakalabas ng kanluran, kaya't ito ang unang beses niyang makakita at makaramdam ng snow. Binanggit din niya ang madilim na bahagi na dapat ingatan ng mga mangkukulam o maaari silang sunugin sa stake kung maglalakbay ng walang ingat. Ikinuwento ni Evelyn na ang tanging mangkukulam na makakalakbay ng walang takot ay ang kanyang guro dahil sanay itong magtago. Nagtaka si Sepia kung nilalamig si Junwoo, ngunit nanatiling kalmado si Junwoo sa kabila ng malamig na panahon. Kalaunan, nakakita sila ng isang kuweba malapit sa ilang bundok. Nagkaroon ng ideya si Junwoo na mag-set up ng kampo para protektahan sila sa hangin. Nagpilit si Sepia na magpagawa ng apoy dahil may fire attribute magic siya. Nagtipon siya ng ilang dahon at nagpaapoy ng may kahusayan. Nagtipon si Sepia ng ilang bato para gawin ang campfire na nagparelak sa kanilang paligid. Pinuri ni Evelyn si Sepia, napansin na magagamit na niya ang kanyang mahika nang hindi nawawalan ng kontrol. Napagtanto ni Junwoo na malaki ang naging epekto ni Evelyn kay Sepia, natutunan niya ang marami mula kay Evelyn sa loob lamang ng 2 linggo. Napansin din niya na sa kabila ng simpleng anyo ni Evelyn, siya ay talagang isang henyo. Si Junwoo ay nagpuyat, nakatuon sa paghahanap ng History of the Forgotten Swordsmanship na palaging ipinapakita sa kanya ng sistema. Habang iniisip ni Junwoo, ang mga babae ay mahimbing na natutulog. Nagtaka rin siya kung ang kaibigan ni Ruden sa Estelum ay bahagi ng 7 bituin tulad ni Ruden mismo. Hindi maiwasang isipin ni Junwoo kung ang kaibigan ni Ruden sa Estelum ay isang NPC mula sa kanyang mga araw ng paglalaro. Maraming teorya ang kanyang iniisip at nais niyang kumpirmahin ang mga ito sa oras na makarating sila sa Estelum. Kahit na kaunting kaalaman lamang ang nakuha niya, pakiramdam ni Junwoo na marami siyang naunawaan. Ngumiti siya habang inabot ang isang potion sa kanyang bulsa. Iminungkahi ni Junwoo na magpahinga sa kuweba dahil alam niyang may nakatagong potion stash doon. Sa pagbagsak ng kanyang status level pagkatapos ng kontrata kay Sepia, kailangan niyang makabawi. Matapos ang kanyang pagmumuni-muni, nagising na si Sepia. Tinanong niya si Junwoo kung matagal na siyang gumagala sa kuweba. Inamin ni Junwoo na nag-usyoso siya, ngunit si Evelyn naman ay inisip na hindi na kailangan dahil magagamit nila ang kanyang magic. Binibiro siya ni Junwoo tungkol sa pag-asa sa magic, ngunit ipinagtanggol ni Evelyn ang sarili sa pagsasabing iyon lang ang mga hindi pamilyar sa magic ang makakakita nito sa ganoong paraan. Pinanigan ni Sepia si Junwoo, ngunit nais ni Evelyn ng sagot at binanggit na hindi naman maituro ni Junwoo ang mga pangunahing kaalaman kay Sepia na nagpapakita na siya ay isang baguhan. Gayunpaman, sa isip ni Junwoo, pakiramdam niya na ang pahayag ni Evelyn ay isang katotohanan dahil umaasa siya sa mga kasanayan na nakuha mula sa kanyang status window. Gustong magpakitang gilas ni Junwoo kaya ipinakita niya ang kanyang inventaryo. Nagulat si Evelyn nang makita na magagamit ni Junwoo ang isang subspace nang hindi nangangailangan ng artipakto. Nagbiro si Junwoo kay Evelyn na mayroon siyang magic ng mga numero. Walang kaalam-alam si Evelyn kung ano ang ibig sabihin ni Junwoo. Pagkatapos maghalungkat sa kanyang inventaryo, kinuha ni Junwoo ang mga arrow. Inabot ni Junwoo ang mga arrow kay Sepia dahil alam niyang bihasa ito sa archery. Ngunit tila may espesyal siyang nasa isip na nagpapahiwatig na magbibigay siya ng higit pa sa mga karaniwang arrow dahil pupunta na sila sa Estelum kinabukasan. Naniniwala si Junwoo na kailangan ni Sepia ng mataas na purong pilak para sa isang mahalagang bagay. Samantala, sa Estelum, isang lungsod na kilala sa motibo ng lumanya. Kilala rin ito sa pagkakaroon ng mga bampira sa loob ng mga hangganan nito. Nagtaka si Junwoo kung ang mga bampira ay mga tagasunod din ng araw, ngunit ipinaliwanag ni Evelyn na ang mga bampira ay may maraming pangkat, hindi tulad ng mga mangkukulam. Gayunpaman, tiyak si Evelyn na ang mga bampira na hindi na sa ilalim ng kontrol ni Ruden ay malamang na magiging mapanganib. Binibiro ni Junwoo si Evelyn na itinuturo ang pagkakatulad na minsang nakita rin sa masamang liwanag ang mga mangkukulam. Ipinagtanggol ni Evelyn ang kanilang pangalan na sinasabing hindi sila nananakit ng mga tao
ngunit kinontra ni Jeonwoo ang katotohanan na ang ilang mangkukulam ay nagnanakaw sa mga sakahan. Pinaghanda ni Jeonwoo ng mga pilak na sandata ang lahat sakaling makatagpo sila ng mga mapanganib na vampira. Alam niyang hindi lahat ng vampira ay kakampi. Gayunpaman, inisip ni Evelyn na sayang ang mga mapagkukunan. Ipinaliwanag ni Jeonwoo kay Evelyn na ang mga vampira ay mahina sa pilak, na nagpaspekula kay Evelyn na maaaring epektibo rin ang pilak laban sa mga mangkukulam. Sa wakas, habang papalubog na ang araw, dumating ang trio sa pasukan ng Estelum. Naisip ni Jeonwoo na kakaiba na may libingan sa pasukan ng lungsod. Tinanong niya si Evelyn kung maaari siyang gumamit ng magic para pagtakpan sila, lalo na't hinahabol sila ng simbahan ng Luna. Hindi nag-aksaya ng oras si Evelyn at kinuha ang kanyang magic staff upang simulan ang spell. Binago niya sina Sepia at Jeonwoo upang maging mga blonde na nagbibigay sa kanila ng hitsura ng magkapatid. Iminungkahi ni Jeonwoo na panatilihing nakataas ang kanilang mga hood para sa karagdagang katiyakan dahil ang kulay ng kanilang buhok lang ang nagbago sa spell ni Evelyn. Naisip din niyang matalinong maghanap muna ng matutuluyan bago sumabak sa kanilang pakikipagsapalaran upang magkaroon sila ng oras upang magplano. Pagkaraan, pumunta ang trio sa isang magandang restaurant kung saan nag-order sila ng masasarap at mainit na pagkain. Ninamnam din ni Evelyn ang bawat kutsarang sopas, tinatamasa ang pagkain kasama ang iba. Sila Sepia at Evelyn ay parang nasa langit sa lasa ng meaty soup. Matapos ang masarap na pagkain, tinanong ni Sepia si Jeonwoo tungkol sa kanilang plano sa Estelum. Iminungkahi ni Jeonwoo na ang kanilang unang plano ay dapat umiikot sa paglikha ng mga bagong pagkakakilanlan upang maiwasan ang paghahabol ng simbahan ng Luna. Bukod pa rito, iminungkahi niyang bukod sa pagbabago ng kanilang mga pangalan, dapat ding pagtakpan ni Evelyn ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang mangkukulam. Mabuti na lang at naghanda si Jeonwoo ng isang bagay na gagamitin ng lahat bilang kanilang alternatibong pagkakakilanlan. Iminungkahi ni Jeonwoo na magtrabaho sila bilang mga mercenary upang makakuha ng impormasyon. Tuwa si Evelyn sa mga pakikipagsapalaran at mga kahilingan na kanilang haharapin. Inisip ni Jeonwoo na ang pagtatrabaho bilang mga mercenary ay isang natural na paraan upang mag-blend in sa Estelum, ngunit ito rin ang kanyang estratehiya upang umabot sa level 150. Pagkaraan, dumating ang dalawang kabalyero sa restaurant. Pinakinggan ni Jeonwoo ng mabuti ang tsismis ng mga kabalyero. Sina Sepia at Evelyn ay alerto rin, naririnig ang tungkol sa isang tagapagtanong na nagdulot ng kaguluhan sa lungsod ng Libernos. Hindi makapaniwala ang isang kabalyero na bumagsak ang lungsod kahit na may malakas na kabalyero tulad ni Sigmund doon. Nanlumo si Sepia nang marinig na ang kanyang nakatatandang kapatid, si Sigmund, ay kinuha ng mga tagapagtanong. Nabahala si Jeonwoo dahil malinaw na narinig ng tatlo ang usapan ng mga kabalyero tungkol kay Sigmund. Nagpa siyang umalis si Jeonwoo dahil sensitibo ang paksa para kay Sepia. Lumabas ang trio mula sa restaurant bago dumilim. Sa isipan ni Jeonwoo, iniisip niya ang kalagayan ni Sigmund at kung nagtagumpay ba siya sa paghadlang sa simbahan ng Luna o kung totoo ang mga balita. Naramdaman ni Evelyn ang kaba. Iniisip kung si Ruden ba ang sanhi ng pagkakalantad sa panganib ni Sepia at Jeonwoo. Nainis si Jeonwoo habang kinukumpirma na si Ruden ang ugat ng lahat ng kaguluhan na nagbigay dahilan sa simbahan ng Luna na habulin sila. Sinubukan ni Evelyn na pahupain ang tensyon sa pagsasabing maaaring may mga valid na dahilan ang 7 bituin, ngunit naramdaman ni Jeonwoo na ang mga dahilan lamang ay nagpapahirap sa kanilang buhay. Naiinis si Evelyn kay Jeonwoo dahil akala niya ay malamig ito at hindi nakakaintindi. Matapos ang kanilang usapan, mabilis na inayos ng tatlo ang ilang mga bagay. Ang trio ay nagtungo sa tanggapan ng Mercenary Guild ng Estelum upang magparehistro. Inutusan sila ng receptionist na sumama para sa proseso ng pagpaparehistro. Inutusan sila ng receptionist na ilagay ang kanilang mga kamay sa isang crystal ball para sa otomatikong pagsusuri ng kanilang grade. Sa panahon ng pagpaparehistro, ginamit ni Jeonwoo ang pangalang Leo. Sa pagsusuri, napag-alamang si Sepia ay isang grade na tao, habang si Evelyn ay isang C-grade. Pagkatapos makumpleto ang kanilang pagpaparehistro, inutusan sila ng lalaki na magtungo sa bulletin board upang maghanap ng mga kahilingan. Sila ay namangha sa dami ng mga kahilingan, at napatanong pa si Evelyn kung maaari silang makakuha ng mga kahilingan mula sa mga zombie at ghouls,
bukod sa pagtatrabaho para sa mga vampira. Gayunpaman, masyadong nakatuon si Junwoo sa paghahanap ng isang disenteng kahilingan para kunin nila. Gusto ni Junwoo na pataasin ang antas ng kanilang mga gawain sa pamamagitan ng pagkuha ng lahat ng mga kahilingan sa pag-ipon. Tumutol si Evelyn, iniisip na magiging masyadong mabigat ito para sa kanila. Ngumiti si Junwoo at ipinaliwanag na kailangan niyang bumisita sa isang lugar, kaya't kailangan niyang magtipon ng mga kahilingan sa ngayon. Sumang-ayon si Sepia dahil hindi ito ang unang pagkakataon na nakikita niya si Junwoo na misteryoso. Naniwala si Sepia sa kakayahan ni Junwoo na makaisip ng isang disenteng plano kahit paminsan ay misteryoso ito. Samantala, si Junwoo ay abala sa pag-aayos ng kanyang inventaryo. Naniniwala si Junwoo na dapat nilang kolektahin ang lahat ng mga target sa mga kahilingan sa isang pagkakataon. Kumpiyansa siya na kahit na makolekta nila ang daan-daang target, maari nilang imbak lahat sa kanyang malaking imbakan. Lumapit ang ibang mga mercenary sa kanila, na nagulat sina Evelyn at Sepia. Kahit gaano pa man kagaling ang tatlo, ipinakita ng mga mercenary ang kanilang pagkabahala na baka hindi nila kayanin ang lahat ng mga kahilingan. Bukod pa rito, naramdaman nilang dapat hayaan ang iba pang mga mercenary na kumuha ng ilang mga gawain. Ginawa lang ni Evelyn ang sinabi sa kanya, upang maiwasan ang anumang problema, pero sinabi ni Sepia sa kanya na manatili sa kanyang paninindigan. Tiniyak ni Sepia kay Evelyn na si Junwoo ang bahala sa lahat kapag bumalik siya. Nagpa siya ang manager na tawagin ang mga gwardiya upang magpakalma dahil sa dumaraming kaguluhan sa guild. Pero biglang dumating si Junwoo upang ayusin ang gulo. Umaasa si Junwoo na susuportahan sila ng mga mercenary at nagbigay ng isa pang alok ng kapayapaan. Nang suriin ng mga mercenary ang bag na dinala ni Junwoo, nag-isip sila tungkol sa mga posibleng nilalaman nito. Si Evelyn at Sepia ay nakikinig ng mabuti habang nagsimulang ilahad ni Junwoo ang kanyang mga layunin. Muli niyang pinahanga ang lahat sa pamamagitan ng pangako sa mga mercenary na tutuparin niya ang bawat kahilingan sa board. Ngumiti si Junwoo ng mapayapa sa mga mercenary habang hinihintay ang kinalabasan. Gayunpaman, nagulat ang mga mercenary sa dami ng mga alahas at hiyas na ipinakita ni Junwoo sa kanyang mesa. Pagkatapos nito, tinanong niya ang kanilang oras ng pagproseso at ang kanilang opinyon sa alok na ginawa niya sa kanila kapalit ng pagkuha ng lahat ng mga kahilingan sa board. Biglaang tinanggap ng mga mercenary ang alok ni Junwoo nang walang pag-aalinlangan. Sa kalaunan, tinrato si Junwoo na parang boss ng mga mercenary. Sa kabilang banda, si Evelyn at Sepia ay natuwa na si Junwoo ay mahusay na naayos ang kaguluhan ng mabilis. Gayunpaman, dalawang mercenary sa likuran ang hindi nasiyahan na si Junwoo ang humahawak ng buong gawain. Nang maglaon, ipinakita ni Junwoo ang kabuuang halaga ng pera na nakuha niya mula sa pagtapos ng bawat gawain. Labis na humanga si Evelyn na alam niyang makakabili siya ng isa o dalawang sako ng patatas. Mukhang masaya si Evelyn na parang bata nang pilitin ni Junwoo na maaari niyang itago ang lahat ng perang kinita niya. Dahil lihim na mas gusto ni Junwoo na magkaroon ng maraming experience points kaysa sa pera. Samantala, ilang mga mercenary ang nag-uusap sa kanilang sarili, nagtatanong kung naghahanda si Junwoo na maging isang knight habang nag-enjoy ang tatlo. Nakakainis para kay Junwoo na nakatanggap sila ng sobrang atensyon, pero ang mas mahalaga sa kanya ay ang kanilang tunay na pagkakakilanlan ay mananatiling lihim. Bukod dito, iniisip niya na walang makakakita sa mga mahika ni Evelyn. Samantala, nakita ni Sepia na si Junwoo ay nakakuha ng bago at kumikislap na sandata. Naramdaman ni Junwoo na dapat niyang iwasan ang paggamit ng bahagi ng kanyang nakakapagpatunay na kapangyarihan dahil kilala siya sa paggawa ng mga sumabog na mahika. Sa kabutihang palad, nagkomisyon si Junwoo ng isang silver weapon para sa mga undead at napatunayang ito ay isang perpektong kasangkapan para sa kanilang paglalakbay patungong Estelum. Sa kabilang banda, dahil ang pera ay nasa pagmamay-ari ni Evelyn, iniabot niya ang kanyang kamay kay Sepia para makapag-shopping sila. Gayunpaman, may kaunting duda si Sepia dahil malapit nang magtakip silim, pero sobrang excited si Evelyn na makakita ng maraming bagay. Ngunit si Evelyn ay sobrang excited at hinila si Sepia, ipinipilit na mag-shopping sila. Gayunpaman, nabigo ang mga pag-asa ni Evelyn nang salubungin sila ni Junwoo dahil sa kanilang paglabas.
Sumang-ayon si Junwoo kay Sepia na ang paglabas sa gabi ay hindi magandang ideya sa kabila ng mga pagtutol ni Evelyn. Gayunpaman, nais ni Evelyn na ipakita na dahil hindi na sila mga bata, maaari silang maging self-sufficient. Gayunpaman, nagbigay si Junwoo ng kapalit na nangangakong ibabalik ang pera na ibinigay niya sa kanila kung si Evelyn ay magpakasawa. Sa kalaunan, agad na sumunod si Evelyn sa pamamagitan ng pagtatanong kung anong numero ng kwarto sila magtatagal. Sa kalaunan, pakiramdam ni Junwoo ay pagod na pagod mula sa lahat ng kanyang mga pakikipagsapalaran habang nagpapahinga siya sa kanyang kama. Narinig niya ang mga babae na nag-uusap tungkol sa pagkuha ng mga frog skewers bukas habang sinusubukan niyang magpahinga. Ngumiti si Junwoo nang makita na ang mga babae ay patuloy na namumuhay na parang sila ay nasa mataas na paaralan. Si Junwoo, sa kabilang banda, ay natulog na may layuning mag-ehersisyo kinabukasan. Sa gabing iyon, nagkaroon ng magandang pagtulog ang tatlo sa kanilang sariling kwarto. Ngunit ngayon, hinahanap sila ng mga mercenary na natakot sa kanila. Dahil gumawa sila ng malaking halaga ng pera, ang tatlo ay nagkaroon ng tahimik na kasikatan. Ang kanilang pangunahing layunin ay nakawin ang tatlo, pero tinanong nila kung sikat ba sila talaga. Pagkatapos ng mabilis na pagtatanong, nalaman nila na si Junwoo ay nasa ikatlong palapag habang sina Evelyn at Sepia ay nasa ikaapat. Ang lider ng mga mercenary ay gumalaw na parang ninja, nagbigay ng utos sa kanyang mga tao na basagin ang bintana upang walang isa sa tatlo ang makaligtas. Gayunpaman, isa sa kanila ang nagmungkahi na maging mapanlikha dahil magiging masakit na mawalan ng mga magandang tao tulad nina Evelyn at Sepia. Gayunpaman, iginiit ng kanilang leader ang malinis na kapaligiran dahil alam niyang magagalit ang mga babae. Pagkatapos, ang mga bandido ay nagpatuloy, una nilang ninakawan si Junwoo na natutulog sa kanyang kama. Ang ilan sa kanila ay hawak ang pinto ng pasukan, ngunit lahat sila ay nasa tamang lugar. Dahil ang nakaplanong atake ay 10 segundo na lang ang layo, sila ay sobrang excited. Ang leader ay tumingin mula sa bintana ng silid ni Junwoo na may matalim na mata. Pero nagulat sila nang atakihin ni Junwoo ang taong nagbabantay sa harap ng pinto. Ang leader ay tila nagpanik, parang hindi nila naisip ang kahirapan ng kanilang plano. Ang leader ay dumaan sa bintana habang nagtatanong kung paano nalaman ni Junwoo ang kanilang plano sa pagnanakaw. Nang si Junwoo ay nanonood sa pinto, inilabas niya ang kanyang espada. Hindi niya alam pero alerto na si Junwoo at natukoy na ang kanyang pagsalakay. Nagulat siya nang makita na si Junwoo ay nagdadala rin ng kanyang silver weapon at naglunsad siya ng mabilis na counterattack. Ang sumunod na nangyari ay ang suntok mula sa espada ni Junwoo na nagpapatumba sa kanya. Ngunit si Junwoo ay nanatiling hindi kumikilos sa harap ng kanyang natalong kalaban nang walang kahit isang galos sa kanya. Pagkatapos, sa galit, tinawag niya sina Evelyn at Sepia upang makita kung kumusta sila. Gayunpaman, hindi alam ng mga magnanakaw na sina Evelyn at Sepia ay higit pa sa mga magagandang babae dahil natalo din nila ang mga kriminal. Nang sa wakas ay umabot ang tatlo, tinanong ni Evelyn ang mga magnanakaw tungkol sa kanilang mga layunin at pagkakakilanlan. Sinabi lang ni Junwoo na nakatagpo sila ng pinakamasamang uri ng mga tao na maaaring isipin. Sa kabila ng pagkakatalo sa kanilang mga kalaban, nadama ni Junwoo ang isang malaking banta sa paligid. Agad niyang binigyan ng babala ang mga babae na manatiling alert at huwag magbaba ng guard. Dahil naakit sa dugo ng kanilang mga patay na kalaban, nag-isip si Junwoo na ang banta ay maaaring isang hayop. Dahil parehong ang mga bampira at lobo ay kilala na naakit sa amoy ng dugo, iniisip ni Junwoo kung ang banta ay nagmula sa alinman sa mga uri. Pero biglang pumasok ang isang tao sa kanilang kwarto at ito ay isang tao. Nang malaman ng tatlo na ang malakas na aura ay mula sa isang kilalang tao, nagulat sila. Ito pala ay ang manager ng Mercenary Guild. Tinanong ni Junwoo kung ang manager ay isang vampira na dati nang namuhay sa lipunang tao. Gayunpaman, magalang niyang tinanong ang tatlo kung mayroon siyang isang kahilingan para sa kanila na kailangan nilang tapusin. Nagdalawang isip ang manager ng kaunti nang ipakilala ang kanyang sarili. Pagkatapos, ipinahayag niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Roberto, isang vampira na nakatago sa gitna ng mga tao. Tinanong ni Junwoo si Roberto tungkol sa kanyang kahilingan dahil siya ay maginoo. Nang ipahayag ni Roberto ang kanyang mga alalahanin tungkol sa kanyang amo, lumitaw ang matalim na pagkakunot ng noo sa kanyang mukha.
Nag-aalala si Roberto dahil ang kanyang amo ay isang mabuting tao na nagtatag ng isang tuntunin na huwag saktan ang mga tao, ngunit tuwing full moon, ang amo ay nagiging sabik sa dugo. Ipinahayag ni Roberto na kumuha lamang siya ng dugo mula sa mga patay habang naghahanda ng dugo para sa full moon. At sa gabing iyon, hinanap niya ang amoy ng dugo mula sa mga kalaban ng tatlo. Pero natuklasan ni Roberto na ang isa sa tatlo ay may natatanging uri ng dugo. Itinuro ni Roberto na ang dugo ni Junwoo ay mas natatangi kaysa sa mga kaaway na nagulat sa kanila. Magalang na humingi si Roberto kay Junwoo na mag-donate ng kaunting dugo na nagpapakita ng kanyang katapatan. Sa estado ng desperasyon, humingi si Roberto ng pabor na makakatulong sa kanyang amo. Ngunit biglang ginamit ni Evelyn ang kanyang kapangyarihan upang itali siya. Nahihirapan si Evelyn na tanggapin ang paliwanag ni Roberto dahil hindi pa siya nakakarinig ng mga vampira na namumuhay sa mga tao. Pero dahil ang gusto lang ni Roberto ay iligtas ang kanyang amo, wala siyang sinubukang lumaban o kahit magpumiglas, sa halip ay nakiusap siya sa kanila na pakawalan siya. Sa kabilang banda, nais ni Junwoo na bigyan si Roberto ng pagkakataon na magpaliwanag, habang si Evelyn ay nagiging masungit. Lumapit si Junwoo kay Roberto at magalang na humingi ng karagdagang impormasyon tungkol sa amo ni Roberto. Ngunit ang katapatan ni Roberto ay pumipigil sa kanya na magsalita ng basta-basta, pero nangako siyang magsasalita kapalit ng pagbibigay ni Junwoo ng bahagi ng kanyang dugo. Ngunit si Evelyn ay nanatiling duda dahil parang patibong ang sinasabi ni Roberto. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Evelyn na bigyang babala si Junwoo tungkol sa mga vampira, lihim niyang naiisip na nakakatawa na si Evelyn ay isang mangkukulam. Sa pananaw ni Junwoo, maaaring ang amo na tinutukoy ni Roberto ay isang vampire lord, na maaaring tinutukoy ni Ruden bilang kanyang kaibigan sa Estelum. Simple lang na iniisip ni Junwoo na makikilala niya ang Lord of the Vampires sa pamamagitan ng pagbibigay ng dugo. Tinanong ni Junwoo si Roberto kung nasaan ang kanyang amo at kung ang lugar ay mapanganib. Kahit na hindi sigurado si Roberto sa kanilang kaligtasan, tiniyak niya sa kanila na dadalhin niya sila sa Central Camp ng College Forest. Nag-volunteer si Junwoo na tumulong kay Roberto kahit alam niyang delikado ang lugar na nagpapasaya kay Roberto. Pero sobrang saya ni Roberto na kailangan pang linawin ni Junwoo na ipapaalam niya kay Roberto kapag handa na sila. Nang sila ay nakaayos na, nagkaroon ng pagpupulong ang tatlo kung talagang okay na tumulong kay Roberto. Binalaan ni Junwoo ang mga babae na ang lokasyon ay napakadelikado, kahit na walang paligoy-ligoy sa kanyang kaalaman. Pero ayon sa kaalaman ni Junwoo, ang Central Camp na itinuro ni Roberto ay hindi pareho. Dahil mula sa kanyang alaala, ang Central Camp ay isang tahimik na lugar kung saan ang mga halimaw ay nagkaroon ng kasunduan na huwag makipaglaban. Si Sepia, gayunpaman, ay interesado dahil si Junwoo, na pamilyar sa lugar, ay humiling ng kaunting oras. Tumugon si Junwoo sa pamamagitan ng pag-iisip na sila ay tiyak na akma na harapin ang Vampire Lord. Ipinakita ni Junwoo kay Evelyn ang Mystic Robe, isang unique grade na may level restriction na 150 sa kanilang maliit na dress-up event. Pinaasaran ni Junwoo si Evelyn, sinasabi na ang kanyang mga damit ay mas maganda kaysa sa mga lumanyang damit na parang sako. Siyempre, mayroon ding regalo si Junwoo para kay Sepia. Sa level restriction na 50, binigyan ni Junwoo si Sepia ng unique grade necklace na tinatawag na Void Amulet, na may kakayahang pigilan ang mga tama na maaaring magdulot ng kamatayan. Dahil ang tinitingnan ni Sepia ang kwintas bilang maswerte kaysa antigong bagay, siya ay tunay na masaya. Iniisip ni Junwoo na panahon na para umalis sila dahil ibinigay na niya sa kanila ang mga kakailanganin nila. Samantala, ang College Forest ay kilala bilang lugar na tinatarget ng mga werewolf at vampira. Pero ang mga nilalang na namumuhay doon ay dati ng mga tao, ngunit isang aksidente ang nagbago sa kanila sa mga hayop na hinahabol sa kagubatan. Gayunpaman, kahit na pareho ang kanilang kapalaran, nananatili ang pangunahing pag-aaway sa pagitan ng dalawang halimaw na maaaring magdulot ng kanilang mutual na pagkapahamak. At ang mga werewolves at vampira ay nakapagligtas ng kanilang lahi dahil sa pagtatatag ng Central Camp. Samantala, dinala sila sa isang kabin at sa wakas ay nakarating sa kampo kasama si Roberto. Kahit na nasa labas pa sila ng kabin, iginagalang ni Roberto ang tatlo sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na ang kanyang amo ay nasa loob.
Sa kabilang banda, nagulat si Junwoo dahil inaasahan niyang makikita ang Herbalist, isang NPC na tumulong sa maraming mga manlalaro. Napagtanto ni Junwoo na talaga silang makikilala ang Vampire Lord. Napagtanto rin ni Junwoo na maaaring marami siyang na-miss na mga NPC, tulad ni Ruden, na napatunayang isang mahalagang figura na may maraming pangako. Tinawagan ni Roberto ang kanyang amo upang ipaalam sa kanya na may mga bisita bago sila pumasok. Binuksan ng amo ang pinto at tinanggap sila ng walang pag-aalinlangan. Mukhang isang karaniwang lolo na interesado sa bihirang dugo na tinutukoy ni Roberto. Binigyan sila ng napakamainit na pagtanggap ng amo at tinawag pa ang tatlo bilang mahalagang mga bisita. Pagkatapos, tumingin siya kay Roberto at magalang na humiling na maghanda siya ng tsaa. Tinanong ni Junwoo kung ang Vampire Lord ay tumutukoy kay Sepia nang tawagin niyang mahalagang mga bisita habang magalang na tinanggap nila. Ngunit sa kagulat-gulat, nakilala ng Vampire Lord ang isa sa tatlo. Lumabas na si Evelyn ay kilala rin sa Vampire Lord na ipinakita ang kanyang pangalan na Schubert. Masaya si Schubert na makita si Evelyn na lumaki at tinanong ang kalagayan ng guro niya. Sa kabilang banda, nag-isip si Junwoo kung si Schubert ay miyembro rin ng Seven Stars dahil kilala siya sa guro ni Evelyn. Nang lahat sila ay naupo sa sala ni Schubert, nagpasya siyang formal na ipakilala ang kanyang sarili. Ipinakilala ni Schubert ang kanyang sarili bilang kaibigan ni Ruden na nagsabi sa kanya tungkol sa kalagayan ni Sepia at Junwoo na nagpatunay sa hinala ni Junwoo. Tila mas nag-aalala si Schubert kay Sepia, parang siya ang tunay na hiyas na kailangang protektahan. Sinabi ni Schubert na naaalala niya si Sepia sa isang tiyak na individual dahil sa kanyang mga katangian na kinabibilangan ng gintong mga mata at pilak na buhok. Tinanong din ni Junwoo kung si Schubert ay isa sa Seven Stars pagkatapos ipahayag ni Schubert na kaibigan siya ni Ruden. Agad na sinabi ni Schubert na siya ay miyembro ng grupo at isa sa mga upuan nito. Bagaman masakit para sa kanya, agad na tinanggap ni Junwoo na hindi niya pinagkakatiwalaan si Schubert at ang kanyang mga kasama. Sinabi ni Schubert kay Roberto na mag-relax muna dahil ang tatlo ay isang distinguished guest na nagulat kay Roberto. Sinubukan ni Schubert na pakalmahin ang tensyon sa pamamagitan ng pagsasabi na kinikilala niya ang kakulangan ng kaalaman ni Junwoo tungkol sa kanila. Nagpahayag si Junwoo ng pagsisisi sa kanyang kaunting kabastusan, pero hindi niya lang matanggap na inilalagay sila ni Ruden sa panganib. May malalim na alalahanin si Junwoo na baka hindi lang sila gamitin ng Seven Stars, kahit na sila ay mga kaalyado. Sa katunayan, ang tanging mapagkakatiwalaan niyang pinagkukunan ay ang game system dahil nagbibigay ito ng tumpak na detalye tungkol sa bawat karakter. Ginamit ni Junwoo ang pagkakataon upang tanungin si Schubert tungkol sa Forgotten Power na hindi sinasadyang nakuha niya sa paglipas ng panahon. Akala ni Schubert na hindi magiging mahirap ipaliwanag ang kapangyarihan. Ngunit bago niya ibunyag ang katotohanan, pakiramdam niya ay kailangan ng ilang kumpirmasyon. Sinusubukan ni Schubert na malaman kung si Junwoo talaga ang solusyon sa lahat ng kanilang mga issue. Nagulat si Junwoo dahil akala niya ay mas marami pang impormasyon ang ibubunyag. Lumabas si Junwoo kasama si Schubert para ipakita sa kanya ang gusto niyang ipakita. Tinanong ni Junwoo kung gusto bang makita ni Schubert ang Forgotten Power na taglay niya. Huminga ng malalim si Schubert at naghanda na ipaliwanag. Nang ipahayag ni Schubert na hindi talaga ang kapangyarihan ng araw ang taglay niya, nagulat si Junwoo. Labis na nalito si Junwoo nang malaman mula kay Ruden na mayroon siyang kapangyarihan ng araw. Pinili ni Schubert na ipakita muna ang kanyang sariling lakas bago magpatuloy. Yumuko si Schubert sa kanyang braso para makasandal. Bigla, madaling tinamaan niya ang malaking bato. Kahit hindi niya ginawa ang marami, nagawa niyang makagawa ng maliit na bitak sa bato. Naging confused si Junwoo at iniisip niyang nagmamayabang si Schubert. Tinanong ni Junwoo kung ang mahihirap na lakas ng 7 stars ang lahat ng mayroon sila, dahil kahit ang mga manlalaro sa level 300 ay kayang gawin ang parehong bagay. Pinilit ni Schubert si Junwoo na lumapit para masuri ang pinsalang ginawa niya sa bato. Parang nagbago ang atmosfera habang mas tinitingnan ni Junwoo na parang biglang inilabas ang lakas ni Schubert. Bigla, ang malaking bato ay naghiwa-hiwalay at naging alikabok. Nang matuklasan ni Junwoo na ang kapangyarihan ng araw ay mas makapangyarihan kaysa sa inaasahan niya, nagulat siya. Tumanggi si Junwoo nang tanungin ni Schubert kung maaari niyang tularan ang ginawa niya sa lakas.
Tinanong siya ni Schubert kung handa siyang hawakan ang kapangyarihan ng araw. Magalang na tinanong ni Junwoo si Schubert kung maaari niyang gamitin ang kapangyarihan ng araw kung matutunan niya ang anuman mula sa kanyang mga aralin. Sumagot si Schubert ng oo, at ipinaliwanag na kung matutunan ni Junwoo, doon niya maipapakita na siya ang susi sa kanilang mga problema. Gayunpaman, nananatiling nalito si Junwoo sa pahayag ni Schubert na siya ay isang susi at tinanong kung may kinalaman ito sa kakayahan ng Death Knight. Ngunit, nagdesisyon si Junwoo na manatili kay Schubert sa ngayon para sa kanyang pagsasanay at pagkatuto. Nang malaman na bukas si Junwoo na maging estudyante niya, natuwa si Schubert. Gayunpaman, magalang na humingi si Schubert ng pabor bago sila magsimula. Doon napagtanto ni Junwoo na kailangan niyang ibigay kay Schubert ang bahagi ng kanyang dugo. Pagkatapos, sila ay komportableng nakapagsettle sa cabin ni Schubert. Sinabi ni Schubert sa kanila ang kwento na ang mga may hawak ng kapangyarihan ng araw ay sinumpa, at mas naapektuhan si Schubert dahil siya ay nagiging mabaliw tuwing full moon. Sa kabilang banda, iniisip ni Junwoo na medyo kakaiba na ang isang vampira ay magwawala sa ilalim ng full moon. Sabik ding matuto si Evelyn mula kay Schubert, ngunit si Junwoo ay nag-imbita lamang kay Sepia na magstay sa cabin para sa kanilang pagsasanay. Nilinaw ni Schubert na kahit na magaling na ang guro ni Evelyn, iniisip pa rin niyang siya ay isang tapat na tagasunod ng araw. Nang gabing iyon, tumawa si Schubert at pinayuhan ang tatlo na matulog na dahil magsisimula ang kanilang pagsasanay kinabukasan. Napakatahimik ng kampo kinabukasan. Ngunit si Evelyn ay may ilang pag-aalinlangan tungkol sa kanilang brunch na puro gulay. Bilang reaksyon, sinabi ni Roberto kay Evelyn na hindi siya inimbitahan sa agahan kung hindi niya ma-appreciate. Dahil hindi siya nakaramdam ng enerhiya matapos magbigay ng dugo noong nakaraang araw, nais ni Evelyn na magreklamo. Ngunit nang lumapit si Schubert sa dining table, itinigil niya ang kanyang reklamo. Inadjust ni Evelyn ang kanyang attitude at sinabi na hindi siya nagmamalasakit sa pagkain. Sa kabilang banda, iniisip ni Junwoo na ang mahigpit na vegetarianism ni Schubert ang dahilan sa kanyang mga pag-aaway. Nagpunta ang tatlo para mag-workout kasama si Schubert sa kanilang unang araw pagkatapos kumain ng agahan. Gayunpaman, nais ni Schubert na makita muna ang larangan ni Junwoo ng kasanayan. Agad na inilabas ni Junwoo ang kanyang signature sword. Itinuon ni Junwoo ang kanyang blade sa isang kahoy, at sa isang swipe, nagdulot siya ng maliit na pagsabog. Nakahampas si Junwoo ng isang beses, ngunit ang kahoy ay nahati sa maayos na piraso. Bagaman iniisip ni Roberto na medyokre ang kasanayan ni Junwoo, humanga si Sepia. Nakaramdam ng kaba si Junwoo dahil iniisip niyang hindi sapat ang kanyang ipinakita. Nagdesisyon si Junwoo na ipakita pa ang higit pang kanyang kasanayan, habang ang mga piraso ng kahoy ay itinapon sa ere. Maingat niyang tinutok ang bawat piraso ng kahoy. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang signature mark skill, na nagiging sanhi ng pagsabog ng kanyang target. Labis na na-impress si Schubert, at nagulat si Evelyn na makita ang unang pagkakataon na ginamit ni Junwoo ang kanyang signature move. Limitado si Junwoo sa kung ano ang maaari niyang ipakita, kaya't pinayagan siyang tumigil ni Schubert. Nagkaroon ng flashback si Schubert dahil ang signature move ni Junwoo ay nagpaisip sa kanya kay Adelia D'Arcy. Nagkunwari si Junwoo na hindi alam, kahit na alam niyang tinutukoy ni Schubert ang Death Knight na nakasalamuhan niya noon. Inilarawan ni Schubert si D'Arcy bilang isang matapang, magiting, maganda, at walang takot na individual na hindi nag-atubiling manguna. Napagtanto ni Junwoo na, tulad ng 7 stars, siya ay nakatakdang maging Death Knight dahil siya ay may lakas ng araw. Nawala ng pag-asa si Schubert na hindi nila agad natagpuan si D'Arcy dahil sa sumpa niya. Sa kabila ng lahat, si Schubert, isang monghe na dalubhasa sa fist-style martial arts, ay hindi makakatulong kay Junwoo sa kanyang swordplay. Ngunit iniisip ni Schubert na maaaring tawagin ni Junwoo ang kapangyarihan ng araw. Tiniyak ni Schubert na ang isang tao na may kapangyarihan ng araw, kahit na walang talento, ay maaaring maglabas ng napakalakas na lakas. Na-curious si Evelyn na parang hindi pa niya narinig ang ganitong payo dati. Pagkatapos, pinakawalan ni Schubert ang lakas na hawak niya at iniunat ang kanyang palad. Nagbigay si Schubert ng mabilis na paliwanag na ang kapangyarihan ng araw ay naroroon sa kahit saan may ilaw. Sa madaling salita, ang kapangyarihan ng araw ay ang pagsipsip ng panlabas na ilaw, hindi enerhiya ng gumagamit.
Pagkatapos, inilagay ni Schubert ang kanyang mga kamay sa direktang sikat ng araw. Mukhang nagcha-charge ang palad ni Schubert habang sumisipsip ito ng sikat ng araw, halos mahiwaga. Nagpahinga si Schubert at nagpagpag ng laser beam mula sa dulo ng kanyang daliri. Gayunpaman, ang laser ay may napaka-powerful na epekto na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Sa kabaligtaran, iniisip ni Schubert na pagkatapos ilabas ang kapangyarihan, hindi siya nakagawa ng marami. Nagulat si Junwoo dahil ang pagpapakita ni Schubert ng mark expertise ay higit na superior kaysa sa kanya. Naging interesado si Junwoo dahil si Schubert ay tila gumagamit ng skill sa isang mid-level, pero tiniyak ni Schubert na tutulungan silang maging pamilyar dito. Alam ni Junwoo kung gaano pa siya kalayo, ngunit determinado siyang masterhin ang kapangyarihan ng araw. Nangako si Junwoo kay Schubert na sisikapin niyang mag-aral, at matibay ang kanyang pasya sa sandaling iyon. 3 araw na mula nang turuan sila ni Schubert. Si Junwoo, sa kanyang bahagi, ay kasalukuyang naglalabas ng enerhiya mula sa kanyang katawan. Mukhang natuto siya ng meditation. Nahihirapan si Junwoo dahil walang nagbago mula nang magsimula siyang mag-meditate. Nilinaw ni Schubert na mararamdaman ni Junwoo ang kapangyarihan ng araw kung mag-meditate siya sa ilalim ng sikat ng araw. Kahit na mabagal na natututo si Junwoo ng meditation, ibinibigay pa rin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ngunit, mas nakatuon si Junwoo sa meditation, at sinabi sa mga babae na mag-focus sa physical training. Habang nagjo-jogging, mukhang relax si Sepia, ngunit nahihirapan si Evelyn na makasabay sa kanya. Maganda ang kanyang stamina, na kinaiinggit ni Evelyn. Ngunit natural lang ito para kay Sepia dahil palaging nagsasanay siya ng stamina kasama si Junwoo. Tinanong ni Junwoo ang mga babae kung gaano karaming hayop ang kanilang nahuli sa araw na iyon. Ipinakita ni Sepia ang 2 tokens na kumakatawan sa mga hayop na nahuli nila ng araw na iyon. Ngunit, nag-aalala si Evelyn dahil hindi siya pinapayagang gamitin ang kanyang espesyal na kakayahan kapag sila ay nangingisda. Gayunpaman, nais ni Sepia na bigyang katiyakan si Evelyn sa pamamagitan ng pagbanggit na si Evelyn ang dahilan kung bakit sila ay nabubuhay. Nakakainis kay Junwoo na nagkakaroon ng ganitong reaksyon si Evelyn dahil lamang sa ginawa ni Schubert na mas mahirap ang kanilang pagsasanay. Pinayuhan sila ni Schubert na gumamit ng mga spell na may kaugnayan sa apoy at liwanag sa laban, na naniniwala na ang kapangyarihan ng araw ay nasa loob nila. Gayunpaman, nahihirapan si Junwoo dahil ang mga nilalang sa kagubatan ay nasa level na 140 na kayang talunin ni Evelyn, ngunit mahirap para sa kanya dahil sa ilang mga limitasyon. Umaasa lang si Junwoo na dahil si Schubert ay nagmamasid sa mga babae, magiging maayos ang lahat. Pagkatapos, tinanong ni Sepia si Junwoo tungkol sa kanyang pag-unlad sa kanyang sariling pagsasanay sa meditation. Naalala ni Junwoo na sinabi ni Schubert na ang kanyang mark skill ay isang kapangyarihan ng araw at ang kailangan niyang gawin upang mapabuti ito ay maunawaan ang mga pangunahing prinsipyo nito. Gayunpaman, kahit na alam ni Junwoo ang mga kakayahan ng araw, nahirapan pa rin siyang maunawaan ang lakas nito. Nagpraktis si Junwoo ng kanyang mark skill sa isang piraso ng kahoy at sinubukang gamitin ito sa iba't ibang mga sitwasyon. Pinayuhan siya, gayunpaman, na magsanay ng hiwalay sa gaming system. Nanatiling nakalok si Junwoo sa ika-4 na skill, na nananatiling misteryo, habang tinitingnan ang kanyang system window. Ginamit ni Junwoo ang kanyang talento at ininom ang lahat ng potions na maaaring magamit, ngunit hindi pa rin siya nakakaramdam ng pagbabago. Pagkatapos ng tanghalian, sa wakas ay naglagay si Roberto ng karne sa mesa para sa grupo. Ngunit, nagalit si Roberto nang makita niyang si Evelyn ay naglalantak ng lahat ng pagkain na parang mayroon siyang werewolf sa loob niya. Talagang natuwa si Schubert na makita si Roberto at Evelyn na napakaaktibo, habang si Junwoo ay nag-aalala dahil mukhang fat at dog sila. Lumapit si Schubert kay Roberto at sinabi sa kanya na magpakatatag dahil ang mga may kapangyarihan ng araw ay nangangailangan ng maraming enerhiya. Gamitin din ni Junwoo ang pagkakataon, dahil sila ay nasa parehong kwarto, upang tanungin si Schubert tungkol sa kanyang herbalist na status. Bigla niyang naalala na ang 7 stars ay nahahati sa mga paksyon, kung saan si Ruden ay namumuno sa Golden Dawn at ang guro ni Evelyn ay namamahala sa mga witches. Sumagot si Schubert, na nakakuha ng maraming kaalyado sa proseso, na ang 7 stars ay tama lang na gumawa ng sarili nilang paksyon.
Ngunit, tinanong ni Junwoo kung bakit pinabagal ng 7 stars ang kanilang estratehiya. Sa kalungkot-lungkot, sumagot si Schubert na kailangan nilang umusad ng dahan-dahan dahil sa sumpa. Nawala ng pag-asa si Junwoo nang malaman na maaaring hindi kasing baliw si Schubert tulad ng iniisip niya. Alam ni Junwoo na ang mga normal na werewolves at vampires ay madalas na nababaliw, ngunit hindi niya akalaing ganoon din ang mangyayari sa isang makapangyarihang tulad ni Schubert. Ngunit dahil siya ay isang monghe, si Schubert ay nagsasanay ng asceticism, pinakawalan ang kasakiman, at inaalis ang kanyang mga iniisip. At sa kabila ng kanyang mga predatory tendencies, natutunan niyang iwasan ang pananakit sa mga tao sa lahat ng mga oras na mental niyang sinanay ang sarili. Dahil siya ay sinumpa, tahasang inamin ni Schubert na ayaw niyang makasakit sa ibang tao, kaya't nagpasya siyang manirahan sa isang liblib na lugar tulad ng cabin. Nang matuklasan ni Junwoo na ang pagiging mabigat na sinumpa ay nagpapahirap sa pamumuno, siya ay nagulat. Ang tanging payo ni Schubert kay Junwoo, na patuloy na nagtataka tungkol sa nakaraan, ay upang masterhin ang kapangyarihan ng araw upang maunawaan. Nakakahiya si Junwoo habang sinasabi ang kanyang pagkadismaya na wala pa rin siyang pamamaraan sa kanyang pagsasanay. Ngunit, iniisip ni Schubert na masyadong marami nang nalalaman si Junwoo. Nagulat si Junwoo dahil wala siyang ideya. Nilinaw ni Schubert na ang isang tao na may sobrang kaalaman ay maaaring magpahirap sa mga bagay-bagay. Gumamit si Schubert ng halimbawa si Sepia kung paano niya mabilis na nauunawaan ang mga bagay habang may mga sandaling blanko ang kanyang isip. Bilang tugon, nag-smile si Sepia ng awkward dahil sa backhanded compliment ni Schubert. Gayunpaman, inaamin ni Sepia na siya ay nakakaranas ng ilang pag-unlad tulad ng isang magandang fuzzy feeling dahil sa hypothesis ni Schubert. Sa kabilang banda, si Junwoo na nakakaalam ng nakakatakot na regalo ni Sepia ay nag-smile ng awkward. Lumipat si Schubert kay Junwoo ngayon na nais ipaliwanag ang kanyang pagpili ng meditation bilang teknik sa pagsasanay ni Junwoo. Nadismaya si Junwoo, iniisip na marahil ang dahilan kung bakit siya ay pinayuhang mag-meditate ay dahil hindi siya magaling sa pagbabasa ng enerhiya. Sinabi ni Schubert sa kanya na ang sobrang pagsusuri ang tanging nangyayari. Napagtanto ni Junwoo ng gabing iyon na madalas niyang iniisip ang mga hindi mahalagang bagay. Iniisip ni Junwoo na kailangan niyang bigyan ng break ang kanyang isipan dahil siya ay nabubuhay sa laro at labis na nag-iisip tungkol sa kanyang mga pagkakataon ng kaligtasan. Naisip niyang kalimutan ang mga bagay sandali habang siya ay bumabalik sa kanyang pagsasanay. Samantalang sa estelum ng gabing iyon, sa tavern, may isang kabalyero na umorder ng pinakamalakas na alcoholic beverage na may dominasyon. Ang beer na hinahanap ng kabalyero ay inihain, at siya ay nakaramdam ng ginhawa. Nalaman na ang kabalyerong ito ay si Galeto Haungestus, isang inquisitor. Ang patuloy na pag-uusap ni Galeto tungkol sa kanyang kasiyahan na ipadala sa Hilaga, gayunpaman, ay inis sa ilang mga patron. Ang kanyang kasiyahan ay hindi tumagal nang marinig niya ang ilang mga patron na nag-uusap. Si Gordon at Joseph, na kamakailan ay tinarget ang tatlo at nagtapos sa isang kakilakilabot na posisyon, ay pumukaw sa interes ng mga customer. Sinabi ng isang kliyente na bobo si Gordon at ang kanyang grupo sa pagpapahalaga sa tatlo. Gayunpaman, nagulat si Galeto sa mga patron sa pamamagitan ng paglapit at pagpindot sa kanila. Mukhang nagkaroon si Galeto ng bagong hamon. Tinanong niya ang mga patron tungkol sa kinaroroonan ng mga taong kanilang pinag-uusapan. Pabalik sa kampo sa gabi, lumakas ang takot. Samantalang si Sepia ay labis na nagmamasid habang naramdaman ang banta mula sa malayo. Hanggang sa dumating ang 2 pulang werewolf, na mukhang gutom na gutom at handang takutin sila. Sa kabila ng banta, sinubukan ni Junwoo na magmeditasyon. Ginawa niya ang kanyang makakaya dahil iyon ang pinakamainam na pagsasanay na inirerekomenda para sa kanya, ngunit hindi siya makausad. Ngunit naalala niya ang payo ni Schubert na mag-relax dahil siya ay mahilig mag-isip ng sobra. Ngunit nagkaroon si Junwoo ng ideya na gusto niyang subukan kung saan dapat niyang bawasan ang paggamit ng sistem sa bawat laban. Ngunit habang naghahanda si Junwoo para sa laban, biglang umatake ang werewolf. Ginamit niya ang kanyang espada ng buong lakas para patumbahin ang werewolf mag-isa. Ngunit natamaan lamang niya ang werewolf ng isang hiwa. Nakatayo si Junwoo na nag-aalala, nagtatanong kung may progreso ba siya. Ngunit, sa kanyang gulat, pinalo lang niya ang werewolf ng mababaliw.
Sa kabutihang palad, nakaiwas si Junwoo sa anumang atake, ngunit sabik pa rin siyang subukan ang kanyang ideya muli ng walang tulong ng sistem. Ngunit bago siya makapagsimula, naramdaman ang pagtingin ng kanyang mga pandama nang pumili ang pangalawang werewolf na tulungan ang kanyang kaibigan na umatake sa kanya. Sa kabutihang palad, mabilis ang reaksyon ni Junwoo at agad na napigilan ang matutulis na pangil ng werewolf. Ngunit kahit gaano pa man siya magsikap, masyadong malakas ang werewolf para sa kanya. Nagsisimula na siyang mainip na gamitin ang sistem dahil magiging madali ito. Sa kabila ng pakikibaka, tumanggi si Junwoo na mandaya sa laban at pinili na ipakita ang kanyang tunay na lakas. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganun kahirap dahil humaharap siya sa dalawang werewolf na hindi niya kaya. Samantalang ang mga babae ay nananatiling tagapanood, si Evelyn ay nag-aalala at naisipang tulungan si Junwoo. Ngunit, kahit gaano pa man gusto ni Sepia na tulungan si Junwoo, naniniwala siya sa kanya ng buo. Bumalik kay Junwoo laban sa mga werewolf, nasa bingit na siya ng pagkahulog sa lupa. Para bang ang kanyang maliit na katawan ay hindi kayang tiisin ang bigat ng kanyang malalaking kalaban na patuloy na nagtutulak sa kanya pabalik. Hanggang sa lumala ang mga bagay at nagpasya ang werewolf na gamitin ang kanyang kakayahan para lubusang itumba si Junwoo sa lupa. Ngunit, syempre, mapaghambog na Junwoo ay tumangging mahulog at sumuko at sinipa pabalik ang kanyang kalaban. Sobra siyang nahirapan kaya't nagsimula siyang humingi sa kanyang mga kalaban na dahan-dahan dahil isa lang siyang tao. Ngunit, nakikita ni Junwoo ang tunay na labanan na pagkakataon upang sanayin ang kanyang sarili. Nagsimula siyang kalimutan na siya ay isang taong nakulong sa laro para maipakita ang lakas ng araw. Nang binuksan niya ang kanyang mga mata, nakaramdam siya ng buong konsentrasyon sa kanyang katawan. Ngunit una, kailangan niyang maglakad sa ilalim ng sinag ng araw, kung saan ang lakas ay madaling maipapakita. Sa kabila ng mga payo na huwag mag-isip ng sobra, pinili niyang maging matalino pagdating sa pakikipaglaban. Pagkatapos, tumakbo siya sa tabi ng werewolf para makakuha ng sinag ng araw. Sa kagulat-gulat, hindi siya lumayo, sa halip ay pinili niyang putulin ang puno na nakaharang sa sikat ng araw. Pati ang werewolf ay nagulat nang makita siya na pinuputol ang puno sa gitna ng kanilang laban. Nang maputol ang mga puno, lumabas ang magandang liwanag ng araw. Nakaramdam si Junwoo ng kapanatagan na malapit na niyang makuha ang kanyang pinagmumulan ng lakas. May tunay na ngiti sa kanyang mukha habang inilalagay ang kanyang paboritong espada sa ilalim ng sikat ng araw na nagbibigay ng mas maliwanag na liwanag. Nang makita niya ang kanyang refleksyon sa talim, nakaramdam siya ng buong kumpiyansa sa kanyang kakayahang makipaglaban muli sa mga werewolf. Nagsimula siyang umiti habang ang kanyang espada ay nababalutan ng aura, at nakaramdam siya ng tiwala na maaari niyang manalo sa isang mahirap na laban. Ngunit hindi lamang ang kanyang talim ang nakakuha ng aura, kundi siya rin ay napuno ng lakas habang tumakbo siya ng mabilis. Pati ang werewolf ay nagulat nang makita si Junwoo na nababaliw sa lakas. Nasa gulat ang werewolf, nakaramdam ng tunay na sakit nang putulin siya ni Junwoo ng kanyang espada. Samantalang sina Sepia at Evelyn ay nagsimulang pumalakpak para kay Junwoo, na nagmamalaki sa kanya sa ginawa niyang pagsasanay ng walang daya. Ngunit, iniisip ni Junwoo na dapat niyang itigil din ang paggamit ng kanyang espada sa gitna ng laban. Nahalata ng werewolf nang ibagsak ni Junwoo ang kanyang talim sa harapan niya. Samantalang si Evelyn ay iniisip na ito ay isang hangal na desisyon para kay Junwoo dahil ang espada ay ang kanyang pirma. Si Sepia ay naging labis na nag-aalala kaya't kinompronta niya si Junwoo tungkol sa kanyang kakaibang desisyon. Ngunit lumabas, sa wakas ay naipakita ni Junwoo ang lakas ng araw sa kanyang buong katawan. Siya ay handang gamitin ang kanyang kamao nang walang tulong ng kanyang espada. Wala siyang sinayang na oras at tinamaan ang kanyang kalaban ng isang malakas na suntok. Ang dating makapangyarihang werewolf ay naging mahina sa sandaling yon nang naramdaman ang masakit na suntok ni Junwoo. Ngunit pinagsama ni Junwoo ang kanyang sumasabog na lakas sa lakas ng araw. Pagkatapos, pinindot niya ang kanyang daliri, na utusan ang mga pampasabog na inilagay niya sa loob ng kanyang kalaban. Sa ganon, sumabog ang mga pampasabog sa larangan ng labanan. Ang kanyang sumasabog na lakas ay naging sobrang lakas na tila nasusunog ang buong lugar. Samantalang sina Sepia at Evelyn ay hindi mapigilan ang paghanga sa kagandahan ng mga apoy ni Junwoo. Si Sepia ay walang nasabi, habang si Junwoo ay sa wakas ay nakapasa sa mga aral ni Schubert.
Pati si Jeonwoo ay walang nasabi nang sa wakas ay nakamit niya ito. Pagkatapos ng laban, ipinaalam ng sistem kay Jeonwoo na hindi lamang niya natugunan ang pamantayan ng nakalimutang espadador, kundi pinataas din ang pananampalataya ni Sepia sa kanya. Sinuri niya ang kanyang mga istatistika, na nagpakita na natapos na niya ang karamihan sa kanyang mga skill evolution skills. Ngunit mayroon pa siyang isa na kailangan pang buksan, ngunit nakaramdam siya ng kumpiyansa na sa wakas ay nakuha na niya ang lakas na matagal niyang ninanais. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin, nang makilala niya na ang lakas ng araw na kanyang naipakita ay bahagi lamang ng Iceberg. Siya ay labis na hindi nasiyahan, ngunit sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na dapat niyang maging kontento dahil kahit paano ay nahinto niya ang lakas. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, lumapit sa kanya sina Sepia at Evelyn na may malalaking ngiti sa kanilang mga mukha, at binati siya sa kanyang mga tagumpay sa pagsasanay. Siya ay labis na natutuwa na mayroon siyang mga kaibigan sa kanyang tabi, at higit sa lahat, si Sepia ngayon ay nagtitiwala sa kanya sa buhay at kamatayan. Nang tinanong niya ang mga babae kung maayos ang kanilang sariling pagsasanay, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang dibdib. Nagtataka siya kung ang pagdurusa na kanyang nararanasan ay dulot ng lakas, habang naramdaman ang isang bagay na kumakapit sa kanyang puso. At sa pagkabigla ng lahat, umubo si Jeonwoo ng dugo ng hindi mapigilan. Siya ay nakahiga na walang malay sa lupa, na nag-aalala ang kanyang mga kaibigan sa kanyang kalagayan. Samantalang, sa isang lugar sa chapel, isang madre ang taimtim na nagdarasal. Lumuhod siya at nagdasal para sa kanilang Diyosang Shan, umaasang maririnig ang kanyang mga dasal sa oras ng pangangailangan. Ngunit pagkatapos, ang estatwa ng Diyosang Shan ay lumitaw sa kanyang harapan, napapalibutan ng nakakasilaw na liwanag. Ngunit ang mensahe mula sa kanya ay isang linya lamang, at inutusan ang madre na magpadala ng isang bayani. Pabalik kay Jeonwoo, siya ay sa wakas ay nagising. Naginhawaan sina Sepia at Schubert nang makita si Jeonwoo na maayos nang binuksan niya ang kanyang mga mata. Biglang tumayo si Jeonwoo, bahagyang nahiya, at tinanong kung gaano na siya katagal natutulog. Sinabi sa kanya na natulog siya ng mahigit kalahating araw. Labis na nahihiya si Jeonwoo, lalo na't kamakailan lang niya nakuha ang mga kapangyarihan at nagkaroon ng koma sa loob ng 1 minuto. Sa kabila ng eksena na ginawa niya, pinuri siya ni Schubert sa wakas na pag-unawa kung paano gumagana ang lakas ng araw. Ngunit sinabi ni Schubert na kailangan niyang kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan o maglalagay siya sa panganib ng kanyang buhay kapag ginagamit ito. Ngunit iginiit ni Jeonwoo ang kanyang kumpiyansa, na magiging mas komportable na siya sa kapangyarihan ngayon na naintindihan niya ang kalahati nito. Ngunit hindi natuwa si Schubert sa pagmamataas ni Jeonwoo sa pagpapabaya sa lakas ng araw at taos-pusong nagbigay siya ng babala na maging mapagpakumbaba kahit siya ay matalino. Nakita kung gaano kaseryoso si Schubert, parehong natakot sina Sepia at Jeonwoo, at laging naaalala ang pagiging mapagpakumbaba sa lahat ng oras. Mamaya, dahil sa maganda nilang pagsasanay, inaasahan ng trio na sa wakas ay sasabihin ni Schubert kung ano ang nangyari sa nakaraan. Naniniwala si Jeonwoo na kung siya ay matututo kung ano ang nangyari sa nakaraan, matutunan niyang gamitin ng tama ang kanyang kakayahan. Nagalak si Schubert na sabik matuto ang kanyang mga estudyante, ngunit una niyang kailangang ipaliwanag ang pagiging susi sa kanilang kapangyarihan. Ngunit bago niya maibahagi ang iba pang mga lihim, may isang hindi inaasahang bisita sa kanilang tahimik na kampo. Ang tatlo ay labis na nagmamasid, naramdaman nila na may mali. Ngunit napagtanto ni Jeonwoo na ang bisita ay isang elder. Naging malupit ang mga mata ni Schubert habang humiling siya kina Sepia at Jeonwoo na huwag umalis ng silid. Ngunit naramdaman ni Schubert na kinakailangang solusyonan ang sitwasyon mag-isa, kaya't inimbitahan niya ang kanyang katulong na si Robert at ang kanyang estudyanteng si Evelyn na sumama kina Sepia at Jeonwoo sa silid. Lahat ng nangyari ng mabilis, ngunit ayaw ni Schubert na magsayang ng oras sa pagpapaliwanag habang sumisigaw sa kanila. Nakita kung gaano siya kagalit, sumunod ang lahat sa kanyang utos at nagsara sa silid. Ngunit nagpasya si Jeonwoo na nais niyang obserbahan ang krisis at sumilip sa pintuan. At bigla, nagsimula ang labanan ng marahas habang sumabog ang mga pasukan. Naghanda si Schubert habang ang kanyang kalaban ay gumawa ng isang kapansin-pansing paglitaw. Kahit sina Jeonwoo at ang iba pa sa silid ay naghahanda, nagdarasal silang hindi sila maapektuhan ng pagsabog. At sa pagkabigla ng lahat,
Ang inquisitor na si Galeto mula sa tavern ay natagpuan ang kanilang kampo. May pangit na ngiti sa kanyang mukha, sinasabi niyang hindi niya sinadyang makapasok. Pagkatapos, mayabang niyang tinanong si Schubert kung siya ang may-ari ng lugar. Kahit na tila siya ay isang mabuting kabalyero, ramdam ni Schubert ang lahat ng kanyang negatibong enerhiya. Ngunit si Junwoo, sa kabilang banda, ay nagulat at tinanong kung paano natuklasan ni Galeto ang kanilang kinaroroonan. Ayon sa kaalaman ni Junwoo sa laro, si Galeto ay isa sa 5 espada ng Luna. Ngunit si Galeto ay isang malupit na tao, na hindi naghangad na sumali sa mga Luna dahil sa kanyang paniniwala sa relihiyon, kundi para labanan ang malalakas na kalaban. Pabalik sa kanilang sitwasyon, iniisip ni Junwoo kung bakit mangungulit si Galeto sa kanilang tahimik na gabi, lalo na't ang kanyang alias na Monte ay naging hindi gaanong sikat sa nayon. Samantalang si Evelyn ay mainitin ang ulo nang harapin niya si Galeto dahil sa sobrang yabang at kawalang galang kay Schubert. Ngunit sa kabila ng kanyang magandang intensyon na ipagtanggol si Schubert, inutusan siya ni Schubert na sumama kina Sepia at Junwoo sa kanilang silid para magtago. Ngunit si Schubert ay isang gentleman, kaya't una niyang inisip ang makipag-usap ng maayos kay Galeto, na nagpapaliwanag na siya ay isang herbalist na nagbebenta ng mga gamot. Ngunit nakuha ni Galeto mula sa mga pahayag ni Schubert na siya ay higit pa sa isang herbalist. Pagkatapos, nagsimula siyang ngumiti ng kasuklam-suklam, at matigas na sinabi na ang kanyang layunin ay makipaglaban sa mga tao sa halip na makakuha ng mga halamang gamot. Higit pa rito, sinabi ni Galeto kay Schubert na natukoy niya ang ilang kakaibang kapangyarihan mula sa kanya. Ngunit hindi lamang si Schubert, kundi natukoy din ni Galeto ang mga kapangyarihan ni Sepia at Junwoo mula sa kanilang sariling mga silid. At walang pag-aalinlangan, umatake si Galeto kay Schubert. Nahuli si Schubert sa hindi inaasahan, na para bang kilala niya si Galeto bilang kanyang kapantay sa laban. Nais ni Galeto na ipakita na hindi siya bobo, dahil nakita niyang hindi si Schubert ay malapit sa pagiging tao. At sa pagtingin lamang sa paghihirap ni Schubert, hindi nakayanan ni Robert ang makita ang kanyang guro na pinapabagsak. Ngunit kahit gaano pa man ka-determined si Robert, hindi niya napigilan ang isang suntok ni Galeto. Naghanda si Robert habang halos tumump sa kanyang pader ng tiyan. Samantalang ang isa pang kaalyado ay nagdesisyong maging agresibo at tumulong kay Schubert. Sa kabila ng pagsasabi na manatili kay Junwoo, nanatiling handa si Evelyn na makipaglaban kasama si Schubert. Ngunit patuloy na ipinakita ni Galeto ang kanyang lakas, habang nahuli niya ang kapangyarihan ni Evelyn sa kanyang palad na parang wala lang. Si Evelyn, sa kabilang banda, ay lubos na nagulat, hindi niya maisip na ganap na hindi epektibo ang kanyang magic. Samantalang si Galeto ay napakagalit, ramdam niyang parang nanalo siya sa jackpot sa pagkatuklas ng isang witch at vampire sa parehong silid ng aksidente. Ngunit biglang nagpasya si Schubert na oras na upang ipakita ang lakas ng araw na kanyang taglay. Naging araw si Schubert, na para bang tinanggihan ng kanyang katawan ang lahat ng siyensya sa pamamagitan ng sobrang liwanag. Ngunit si Galeto ay labis na nagulat na parang ito ang sandali na hinihintay niya, na makipaglaban sa isang katumbas na antas. Ngunit siyempre, tumanggi si Galeto na hayaang ilabas ni Schubert ang kanyang kapangyarihan, kaya't itinapon niya ito tulad ng basura. Ang katawan ni Schubert ay nabangga sa pader, nag-aalangan kung lalaban ba o hindi. Kahit si Junwoo ay napilitan na lumabas ng silid nang makita ang matinding pagdurusa ng kanyang guro. Sa kabilang banda, nais ni Schubert na maging leader at pinili na pigilan si Galeto upang makaligtas sina Junwoo at ang grupo. Ngumiti si Schubert nang nakakaaliw kay Junwoo, na nagpapakita na sa kabila ng kanyang edad, kaya pa rin niyang makipaglaban tulad ng isang veterano. Umaasa siya na maglalagay si Junwoo ng tiwala sa kanya, kahit na maliit ang tsansa ng tagumpay. Sa kabilang banda, naiintindihan ni Junwoo na nakikita ni Schubert sila bilang isang mahalagang bagay na hindi niya kayang mawala. Nang walang pag-aalinlangan, bumaling si Junwoo kay Sepia at hinila siya palabas ng silid. Pagkatapos, iniutos niya kay Evelyn na dalhin si Robert upang makaalis silang lahat, ngunit nag-aalala si Evelyn sa kaligtasan ni Schubert. Si Junwoo ay nagsilbing kanilang leader, nangangako na pag-uusapan nila si Schubert kapag nakaligtas na silang lahat. Habang ang labanan sa pagitan ni Schubert at Galeto ay patuloy, ang lahat ay nagyakapan habang sila ay tumatakas. Sa kabutihang palad, nakatakas ang lahat, ngunit ang kaaya-ayang kampo ay nasunog, pati na rin ang mga puno.
Nakakaramdam ng lungkot sina Sepia at Jeonwoo sa pagtingin sa pagkawasak ng kanilang pansamantalang tirahan. Ipinaliwanag ni Jeonwoo kay Sepia na ang lalaki na naging sanhi ng kanilang problema ay si Galeto, isang sikat na espadang ng Luna. Gayunpaman, umaasa si Sepia na makakayanan ni Schubert na pigilan si Galeto ngayon na alam nilang may matinding kalaban sa kanilang mga takong. Si Evelyn, sa kabilang banda, ay nakakaramdam ng sama ng loob sa kanyang pagtakbo at nais niyang bumalik sa loob upang iligtas si Schubert. Ngunit hinikayat ni Jeonwoo ang kanyang mga kasama na iwasan ang anumang panganib o sila ay malalagay sa panganib. Ngunit para kay Evelyn, pakiramdam niya ay hindi makatarungan na iniwan nila si Schubert sa likod upang linisin ang gulo. Dahil si Schubert ay isang mahalagang tao sa kanila, hiniling ni Jeonwoo na manatili sila sa ligtas na lugar. Bilang isang leader, nag-alok si Jeonwoo na siya ang tutulong kay Schubert. Pabalik sa kaguluhan sa loob, si Schubert ay binubugbog ng walang awa. Ngunit si Galeto ay nagkaroon ng kasiyahan sa pang-aalipusta kay Schubert, kahit binibiro pa siya tungkol sa pagkakaroon ng malakas na katawan. Habang patuloy niyang sinusi pa si Schubert, napagtanto niya na si Schubert ay nagtatago ng kanyang tunay na kapangyarihan. Dahil naging hindi nakakaaliw ang laban, nagpasya si Galeto na tapusin na ang buhay ni Schubert. Sa kanyang kasiyahan, dumating si Jeonwoo sa tamang oras. Nang tumingin si Galeto pabalik, napansin niya si Jeonwoo na nakatayo sa pintuan, na parang isang makapangyarihang bayani. Sa kumpiyansang anyo, hinamon ni Jeonwoo si Galeto sa isang duelo. Ngunit si Galeto ay tiningnan lamang siya bilang isang batang walang muwang at inutusan siyang maghintay sa kanyang pagkakataon. Ngunit determinado si Jeonwoo na patunayan na siya rin ay isang mahusay na kalaban tulad ni Schubert. Sa kabila ng determinasyon, nagbigay ng malalakas na tawa si Galeto, na naniniwala na masyado si Jeonwoo na puno ng sarili. Dahil sa determinasyon ni Jeonwoo, naniwala si Galeto na dapat niyang bigyan siya ng pagkakataon sa pamamagitan ng ganap na paglahok sa laban. Gayunpaman, tinanggihan ni Schubert na ipaglaban si Jeonwoo, habang desperado niyang pinipigilan siya. Labis na desperado si Schubert na tunay na humiling siya kay Jeonwoo na tumakas agad. Ngunit sa kabila ng kanyang pagnanais na magpahinga si Schubert pagkatapos ng matinding lakas mula kay Galeto, hindi sumang-ayon si Galeto at tinadyakan si Schubert sa ulo. Muli na namugbog si Schubert habang ang kanyang katawan ay naitapon sa pader. Sa kabilang banda, pinapayagan ni Galeto si Jeonwoo na ipakita ang kanyang mga kakayahan upang makipagkumpetensya sa kanya sa pantay na mga kondisyon. Ngunit para kay Jeonwoo, siya ay nakaramdam ng mga panginginig, labis siyang nasisiyahan na sa wakas ay makapagpakita matapos ang lahat ng kanyang paghahanda. Nang walang pag-aalinlangan, nagbato si Jeonwoo ng maraming blades patungo kay Galeto. Ngunit naramdaman ni Galeto na ang mga galaw ni Jeonwoo ay masyadong cute para sa isang tunay na laban. Ngunit gamit ang kanyang mga kamay, nakaiwas at nakadepensa si Galeto sa lahat ng mga kutsilyo. Natuwa si Galeto dahil ngayon ay oras na niyang ipakita ang kanyang lakas sa laban. Ngunit sa oras na siya ay tungkol ng maglunsad ng atake, ipinakita ni Jeonwoo ang kanyang lakas ng araw. Nakaramdam si Galeto na parang nawala ang kanyang paningin habang patuloy na nagniningning si Jeonwoo tulad ng araw. At habang na-distract si Galeto, nakita ni Jeonwoo ang pagkakataon na maglunsad ng atake. Ngunit habang patuloy na tumatakbo, nagulat siya sa suntok ni Galeto. Sa kabutihang palad, nakaiwas si Jeonwoo sa nakamamatay na suntok. Ngunit pagkatapos ay ngumiti siya, na nagpapakita na bahagi lamang ito ng kanyang estratehiya upang magpatalo si Galeto ng walang ingat. Tinake ni Jeonwoo ang pagkakataon ng blind spot ng kanyang kalaban sa pamamagitan ng paghiwa kay Galeto gamit ang kanyang espada. At sa pagtingin sa talino ni Jeonwoo, nagsimulang kilalanin ni Galeto ang kanyang mga kakayahan sa laban. Samantalang si Jeonwoo ay hindi masaya na makitang si Galeto ay isang mahirap na kalaban na talunin. Tumayo si Galeto na parang wala nang nangyari, habang ginagamit ang kanyang malakas na dibdib upang iwasan ang pagsalakay ni Jeonwoo. Si Jeonwoo ay nagiging frustrated, lalo na't si Galeto ay isang mayabang na tao. Ngunit ibinunyag ni Jeonwoo na hindi niya talagang ipinakita ang lakas ng araw. Nainis si Galeto nang malaman niyang ang kumikislap na bagay ay isang likido mula sa inventaryo ni Jeonwoo. Ngumiti si Jeonwoo na alam na kahit hindi siya masyadong malakas, mayroon pa rin siyang talino. At bigla, ang likido ay naging mapanganib na kemikal, habang si Galeto ay nararamdaman na parang may apoy na kumakalat sa kanyang katawan.
Hanggang sa mawala ng pokus si Galeto, habang nare-realize na ang material ay kumalat sa kanyang buong katawan. Samantalang ipinakita ni Junwoo na ang langis na ginamit niya ay ginawa ng mga magician, at mas nasusunog kaysa sa regular na langis. At sa paggamit ng ganoong daming langis, umaasa si Junwoo na magiging sapat ito upang pigilan si Galeto. Ngunit habang si Junwoo ay papalapit na upang kunin si Schubert at tumakas, tumanggi si Galeto na umatras. Nagulat si Junwoo nang agresibong hawakan siya ni Galeto. Ngunit si Galeto ay nasisiyahan dahil si Junwoo ay na-outsmart siya bilang isang taong mas pisikal na mandirigma. Pagkatapos, inilabas ni Galeto ang isang lakas ng luna na parang nakalimutan na si Junwoo ay hindi ang kanyang tugmang kalaban. At tulad ni Schubert, si Junwoo ay binugbog ng mayabang na Galeto. Samantalang si Galeto ay tila isang hindi matigil na mandirigma, naghamon kay Junwoo na patuloy na magbigay ng magandang palabas. Ngunit si Junwoo ay hindi sa parehong antas ng kanyang kalaban, habang pinagdadaanan ang lahat ng pagdurusa. Ang sistema pagkatapos ay nagbigay ng alarma kay Junwoo na ang kanyang health points ay bumaba sa 50%, lalo na matapos ang ilang mga buto na nabasag. Ngunit sa isip ni Junwoo, alam niyang may maliit na pagkakataon na manalo laban kay Galeto, ngunit kinukuha pa rin niya ang pagkakataon dahil si Galeto ay hindi kailanman pumapatay ng mga manlalaro. Gayunpaman, may mga pagsusuri mula sa mga manlalaro na nagsasabing si Galeto ay isang nakakatakot na kalaban na hahabulin sila sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Ngunit hindi siya pumatay, gusto lang niya ng magandang laban at bibigyan ng pagkakataon ang mga kalaban na umalis kung makita niyang sila ay lumalakas na tao. At upang makaligtas, isinasaalang-alang ni Junwoo na ipakita ang lakas ng araw upang makilala siya ni Galeto. At habang pinapanood siya ni Galeto na ipinapakita ang kanyang mga kapangyarihan, binigyan siya ni Galeto ng pagkakataon na ipakita ang kanyang halaga. Nakaramdam si Galeto na ang tunay na laban ay nagsimula, isinasaalang-alang kung gaano karaming potensyal si Junwoo. Samantalang si Junwoo ay tila ipinapakita ang maraming mga katangian at kapangyarihan na mayroon siya. Kahit na kailangan niyang ipakita ang lahat ng kanyang mga kakayahan, tiyakin pa rin niyang pinananatili ang magandang kontrol sa mga ito. Gayunpaman, dahil sa kanyang matinding konsentrasyon, hindi sinasadyang nakuha ni Junwoo ang isang bagong kasanayan na tinatawag na Heaven-Piercing Moonfang. Si Galeto, sa kabilang banda, ay tila nawala ng isip, parang siya ay isang nerd na humahanga sa makapangyarihang tao. Samantalang si Junwoo ay tinitiyak na ang kanyang mga kapangyarihan ay dapat mag-influence sa kanyang espada bago niya magamit ito. At nang pakawalan niya ang puwersa, si Galeto ay basta nakatayo lamang, nakikita at nararamdaman ang mga kapangyarihan para sa kanyang sarili. Pagkatapos ng pagsisikap ni Junwoo na maabot ang kanyang buong kakayahan, siya ay dumudugo ng walang kontrol. Sa kabila ng sakit, nagdasal siya na sana may epekto ang kanyang pagsalakay kay Galeto. Gayunpaman, tila si Galeto ay parang nasanay lang sa sikat ng araw, habang ang mga kapangyarihan ay bumabalot sa kanyang katawan. Nanatiling hindi nasaktan si Galeto pagkatapos ilabas ang ilang singaw bilang resulta ng presyon ng atake. Sa kabilang banda, si Junwoo ay namangha na ang kanyang kalaban ay naapektuhan kahit sa maliit na halaga ng puwersa. Ngunit tila mas nadismaya si Galeto kaysa sa ipinagmamalaki. Naghintay si Junwoo ng positibong reaksyon mula kay Galeto, umaasang siya ay kikilalanin at bibigyan ng pagkakataon na magpatuloy sa kanyang buhay. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ipinahayag ni Galeto ang pakikiramay kay Junwoo na parang ang ipinakitang kapangyarihan ay napakamedyo. Nagsimulang makaramdam si Junwoo ng pangangatog sa pahayag ni Galeto na parang ito na ang kanyang huling hininga. Naramdaman niyang parang nagkaroon ng malaking update sa laro dahil si Galeto ay karaniwang nagiging magaan ang pakiramdam pagkatapos ng bawat laban. Hanggang sa mapagtanto ni Junwoo na maaaring hindi siya kikilalanin bilang isang manlalaro, kundi bilang isang miyembro ng kanilang mundo at isang apostol ng araw. Natatakot si Junwoo ngayon na tiyak niyang hindi siya bibigyan ng pagkakataon na mabuhay ni Galeto. Ngunit bigla, nakaramdam si Junwoo ng kakaibang sensasyon sa buong katawan niya. Parang ang kanyang dugo ay may sarili nitong pag-iisip habang dumadaloy patungo kay Schubert. Sa parehong oras, si Schubert ay tila sinusubukang magkamalay muli sa pamamagitan ng pag-inom ng kanyang sariling dugo. Unti-unting bumabalik ang mga kakayahang halimaw ni Schubert sa kanyang pinahina na katawan. Lahat, kabilang si Junwoo at Galeto,
ay namangha na kahit sa hindi tumutugon na estado, nagagamit pa rin ni Schubert ang blood magic. Habang siya ay dahan-dahang tumatayo, naging sobrang mabigat ang kapaligiran. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sumisipsip siya ng lahat ng enerhiya sa hangin. Nang tumayo si Schubert, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at paghiganti. Gayunpaman, habang nagsisimulang magbago si Schubert, malinaw na hindi siya isang vampira kundi isang werewolf. Parang ang kanyang katawan ay nagbabago sa isang werewolf. Naubos ang kanyang anyong tao, at siya ay nagtransform sa isang halimaw na kayang patayin ang sinuman sa paligid. Gayunpaman, hindi mukhang isang tipikal na werewolf si Schubert dahil ang kanyang balahibo ay dilaw, parang siya ang leader ng kanyang uri. Sa labas ng kampo, nakakaramdam si Sepia ng kilabot dahil naririnig niya ang mga hiyaw. Kahit si Evelyn ay naging mapagbantay nang mapagtanto niyang ang hiyaw ay napakalakas at malamang na maraming werewolves ang papalapit sa kanila. Nag-ingat ang mga babae upang protektahan ang isa't isa dahil hindi nila matukoy kung ang mga werewolves ay papunta sa kanila. Ngunit sinabi ni Evelyn na ang mga lobo ay nagtitipon malapit sa kanilang lokasyon. At eksaktong tulad ng kanyang hula, may mga totoong lobo na tumatakbo papunta sa kanilang lokasyon. Parang sila ay tinawag ng kanilang Panginoon habang ang mga werewolves ay nagmamadali na parang may kagipitan. Sa kabilang banda, si Galeto ay parang isang sigma, hindi apektado habang ang isang pangkat ng mga lobo ay papalapit sa kanya. Sa halip na magpanik, si Galeto ay nagkaroon ng kasiyahan habang sinisipa ang bawat hayop na kanyang nakikita. Nagtago siya ng walang pagod laban sa lahat ng mga lobo na tumawid sa kanyang daan. Si Joonwoo, sa kabilang banda, ay patuloy na naguguluhan sa katotohanan na si Schubert ay isang lycanthrope, hindi vampira. Ngayon na nakita niya kung paano lumalala ang mga bagay, naintindihan niya kung bakit sinubukan ni Schubert na huwag mag-ala. Kahit na ang mga lobo ay nasa ilalim ng utos ni Schubert, si Joonwoo ay patuloy na target. Ngunit si Joonwoo ay hindi makagalaw ng mabilis dahil sa malubhang pinsala. Sa kabutihang palad para kay Joonwoo, isang kaibigan niya ang nagligtas sa kanya mula sa galit ng lobo. Nagulat siya nang makita niyang ang lobo ay nawasak ng ilang kapangyarihang magic. Napag-alaman na si Evelyn ang nagligtas sa kanya, habang siya ay sumisigaw sa kanya na ayusin ang kanyang sarili. Nakahinga ng maluwag si Joonwoo na naisip pa rin ng kanyang mga kaibigan sa kabila ng kanyang labis na kumpiyansa. Ngunit pagkatapos ay dumiretso si Evelyn sa kanyang utos kay Joonwoo na mabilis na kunin ang kanyang kamay. Habang tinutulungan si Joonwoo, ipinahayag ni Evelyn kung gaano siya nakakainis na ang mga lobo ay nakikita ang kanyang shadow stealth skill. Gayunpaman, mas gusto niyang gamitin ang kanyang mga kapangyarihan sa magic kay Sepia at Robert upang walang lobo ang makakita sa kanila bilang biktima. Ngunit ang mas nakakaintriga para kay Evelyn ay ang kakaibang pagkakakilanlan ni Schubert. Pagkatapos ay sinisi ni Joonwoo ang kanyang sarili, na nagpapaliwanag na si Schubert ay nawala sa kanyang katinuan dahil sa masarap niyang dugo. Ngunit habang sinusubukan nilang tumakas, nagulat sila nang makitang ang mga werewolves ay binubugbog sa kanilang harapan. Sa kabilang banda, si Galeto ay parang nasa isang pagdiriwang, siya ay nasa langit at masaya. Ngunit naramdaman ni Galeto na kinakailangan niyang tapusin ang maraming mga lobo ng sabay-sabay. Pagkatapos, sinipa niya ang kanyang mga paa, gamit ang kanyang lakas upang patumbahin ang lahat ng mga lobo na nagtatangkang sumugod sa kanya. Ngunit siyempre, gusto ni Galeto na ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay magarbong habang inilalabas ang mga bagong kakayahan. Pagkatapos, tinamaan niya ang lupa na nagdudulot ng malakas na pagyanig. Ang konkreto ay nagsimulang masira habang ang aura ni Galeto ay tumaas sa ibabaw ng lupa. At sabay-sabay, ang mga werewolves ay tumanggap ng mabigat na suntok mula sa lupa. Walang natirang buhay, at tila nasunog sila hanggang sa mamatay habang ang kanilang mga katawan ay nagyayosi, ang amoy ay punong-puno ng hangin. Si Galeto, sa kabilang banda, ay simpleng nabunutan ng tinik na wala ng mga werewolves. Dahil si Galeto ay nais lamang makipaglaban sa isang tao. Nakatayo siya doon na galit, handa para sa kanyang huling kalaban na sumugod sa kanya. Dahil sa kanyang harapan ay si Schubert, na handa para sa ikalawang round. Ngunit sa pagtingin sa pagiging seryoso ni Schubert sa kanyang anyong wolf, naisip ni Galeto na hindi niya dapat maliitin ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito. At walang pagsayang ng oras, inilunsad ni Galeto ang isang kontra-atake. Mayroon siyang kakaibang ngisi sa kanyang mukha,
at mga mata na naglalaman ng pagpatay habang siya ay tumatakbo. Habang tinutok niya si Schubert, siya ay ganap na hindi apektado kumpara sa dati. Ang kanilang mga puwersa ay nagsalubong, at ang lugar ay tila nasa labas ng galaksi. Ang mga pangil ni Schubert ay nakahadlang sa nakamamatay na kamao ni Galeto, na nagpapakita na siya ay hindi na ang matandang lalaki na dati. Tinitingnan ni Schubert si Galeto sa mata, at ang kanyang mga mata ay nagpakita na hindi siya bibitaw sa ikalawang round ng kanilang laban. Bilang para kay Galeto, siya ay nasisiyahan lamang na sa finale ay ipinapakita ni Schubert ang kanyang tunay na kulay. Ngunit sa puntong iyon, si Galeto ay sa wakas ay nasira. Siya ay nagulat na si Schubert ay sa wakas ay nagdulot sa kanya ng malubhang pagdurugo. Gayunpaman, siya ay isang kakaibang tao na kahit sa kanyang mga malubhang sugat, pakiramdam niya ay kailangang manatiling masaya. Habang nagpatuloy ang laban sa gabi, naging spooky ang paligid. Sa wakas, naranasan ni Galeto ang lasa ng kanyang sariling gamot. Siya ay itinapon tulad ng basura at hindi makabalik sa kanyang sarili. Bumagsak siya sa lupa, sinusubukang tumayo sa pamamagitan ng paghawak sa lupa gamit ang kanyang mga daliri. Sa kabila ng pagkakabugbog, nagawa pa niyang magngiti habang iniisip ang kanyang pagiging pabaya sa laban kay Schubert. Si Schubert ay naging wild, parang nakalimutan ang mga pangunahing konsepto ng pagiging mandirigma. Si Galeto, sa kabilang banda, ay gumawa ng lahat ng paraan para makapit habang si Schubert ay nagtatangkang i-crush ang kanyang malaking katawan sa kanya. Si Schubert ay naging labis na malupit, gamit ang kanyang mga pangil upang walang awa na putulin ang kanyang kalaban. Sa kabila ng pag-atake, pinatigas ni Galeto ang kanyang katawan tulad ng makapal na metal. Hindi isinasaalang-alang ni Schubert na bigyan si Galeto ng pagkakataon na makipaglaban pabalik, tinitiyak na ang kanyang kamao ay eksklusibo lamang sa defensive mode. Ngunit sa loob ng 1 milisekond, nagpasya si Galeto na kunin ang panganib, kahit na nangangahulugang makipaglaban pabalik at ibalik ang kanyang pride. Humakbang siya paatras, tinipon ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Nabigla si Schubert nang biglang inatake ni Galeto siya sa lupa. Nabaliktad ang sitwasyon, at si Schubert ay nasa lupa na pinipilit na bumagsak. Nagngiti si Galeto, natutuwa sa kanyang sarili na muling nangunguna sa laban. Ngunit sa kanyang gulat, si Schubert ay nagawang kontrolin ang kanyang sarili, at hinawakan ang pulso ni Galeto ng madali. Sa kauna-unahang pagkakataon, nalamig si Galeto sa takot. Nang tumingin siya kay Schubert, napagtanto niyang na-trigger niya ang halimaw sa loob ni Schubert, at hindi na siya sa parehong antas sa kanya. Pakiramdam niya ang kanyang katawan ay naka-immobilize, at siya ay nakalok sa panik, na alam niyang wala siyang pagkakataon na manalo. Tumayo si Schubert, puno ng galit habang itinulak si Galeto sa lupa. At sa wakas, nawalan ng malay si Galeto bago pa niya maipakita ang kanyang buong kakayahan kay Schubert. At sa ganitong paraan, si Schubert ang nagtagumpay habang si Galeto ay mukhang kahabag-habag na may mga pilay na katawan. Ngunit sa kabila ng pagkakapanalo, hindi matigil ni Schubert ang kanyang berserking estado. Nararamdaman niya ang takot mula sa kanyang mga kaibigan dahil hindi niya maibalik sa normal ang kanyang sarili. Hindi makapaniwala si Schubert nang magsimula ang kanyang mga kaibigan na tumakbo palayo sa kanya dahil natatakot silang matanggal. Ang tatlo ay patuloy na tumatakbo, walang naglakas loob na huminto dahil sa takot na maging tulad ni Galeto. Kahit na 4 sa kanila ay natatakot, kinikilala pa rin ni Junwoo ang tunay na lakas ni Schubert bilang isa sa 7 stars. Nang magbaliktanaw si Junwoo kay Schubert, alam niyang hindi siya dapat magalit dahil maapektuhan ito ng Sun Power. Sa kabilang banda, si Evelyn ay labis na natakot dahil alam niyang hindi nila kakayanin ang Schubert. Ngunit naunawaan ni Junwoo na walang silbi ang tumakas, lalo na't si Schubert ay kasing bilis ng cheetah, ngunit kailangan nilang mapanatili ang kanyang kontrol sa bloodlust. Ngunit bigla, napansin ni Sepia na may kakaibang pagkilos si Schubert. Nang tumingin sila pabalik, si Schubert ay nagsisikap na kalmado ang sarili upang hindi makasakit sa kanyang mga mahal sa buhay. Naglabas siya ng malakas na hiyaw, umaasa na matapos ang kanyang sakit. Sa kabilang banda, nag-alala si Junwoo nang malaman niyang si Schubert ay nagsusumikap na ibalik ang kanyang katinuan. Ngunit habang ang kanyang adrenaline levels ay nag-stabilize, nagsimulang maramdaman ni Junwoo ang sakit dulot ng kanyang malubhang pinsala. Pakiramdam niya ay parang pinapahirapan siya habang ang kanyang mga ribs, ankles, at karamihan sa kanyang mga buto ay nabasag.
Gayunpaman, nag-aalala ang kanyang mga kaibigan dahil tila ayaw ni Junwoo na iwasan si Schubert. Si Sepia ay nadama na kailangang harapin si Junwoo na alam kung gaano siya ka-reckless sa karamihan ng oras. Ngunit sa kabila ng seryosong pinsala, hinikayat niya ang kanyang mga kaibigan na tulungan si Schubert na maibalik ang kanyang normal na sarili. Nagulat si Robert at nahulog sa luha para kay Junwoo at sa kanyang mga kaibigan dahil sa kanilang kabutihan. Hindi nagtanong ang mga babae sa desisyon ni Junwoo habang maligaya silang sumali sa kanyang plano. Kahit si Robert ay naging napaka-passionate at handa na gawin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang master. Natuwa si Junwoo na, sa kabila ng lahat ng sitwasyon, mayroon siyang mga tapat na kaibigan sa kanyang panig. Gayunpaman, agad na bumuhos ang ulan sa kanilang windy night. Nag-alala si Sepia na ang ulan ay magiging disbentaha para sa kanilang lahat. Lalo na si Junwoo, na alam na ang pakikipaglaban sa ulan ay hindi magandang ideya. Ngunit muling na-activate ang matalim na pandama ni Evelyn nang makita niyang may bagong intruder sa kampo. Nang tumingin silang lahat sa mga anino, napansin nila ang silweta ng isang lalaki sa dilim. Nalaman nila na ang lalaking ito ay si Crassus, isa sa 7 stars. Ngunit dahil ito ang kanilang unang pakikipagkita kay Crassus, inisip ni Evelyn na sila ay haharap sa bagong kaaway. Ngunit agad na nalaman ni Junwoo na sa kanilang harapan ay isang napakahalagang tao at kaalyado. Ngunit hindi nag-atubiling ilabas ni Crassus ang kanyang bow weapon. Habang itinutok niya ang kanyang sandata sa kanyang mahal na kaibigan, tila nais niyang tapusin ang lahat ng problema sa isang pagkakataon. Sa kabilang banda, si Schubert ay ganap na na-distract sa kanyang kakilakilabot na ugali. Ngunit pagkatapos ay inilunsad ni Crassus ang bow sa kanya na may thunder attribute power. Ang araw ay lumipad ng napakabilis na si Schubert ay nahulog sa likod nang maramdaman ang malakas na thunderclap na tumama sa kanyang buong katawan. Si Crassus, sa kabilang banda, ay tila walang paghingi ng tawad mula sa distansya habang ang kanyang thunder ay tumama kay Schubert. Ngunit nang tignan nila ng mas malapitan, mukhang tunay na nag-aalala siya, umaasang ang kanyang impluwensya ay nakatulong kay Schubert. Samantala, si Schubert ay sa wakas ay nakakaramdam ng kalmado, at ang ilan sa kanyang galit na ekspresyon ay nagsimulang mawala. At para sa kanyang kaibigan, umaasa siyang ang kanyang mga taktika ay nagtrabaho para sa kabutihan ni Schubert. Sa kabutihang palad, si Schubert ay sa wakas ay nagbalik sa kanyang anyong tao. Nagpasalamat siya kay Crassus sa pag-save sa kanyang katinuan. Ngunit tumanggi si Crassus na tanggapin na lahat ay maayos, lalo na pagkatapos ng lahat ng kaguluhan na kanyang nasaksihan. At habang ang dalawang 7 stars ay nagkikita muli, parehong si Sepia at Junwoo ay labis na nalito. Natuwa sila nang tanungin ni Crassus kung si Junwoo ang susi sa kanilang plano. Ngunit nang makontrol niya ang sitwasyon, iminungkahi niyang lahat ay sumama sa kanya at pumunta sa isang mas maginhawang lugar upang talakayin ang mga seryosong paksa. Gayunpaman, hindi tulad ni Schubert, si Crassus ay tila mas cranky at seryoso tungkol sa kapangyarihan ng araw. Pagkatapos, ipinaliwanag niya na lahat ay kailangang pumunta sa Walpurgis Night kung saan kanilang isasagawa ang kanilang susunod na plano. Sa simbahan ng Luna, nagalit ang isang lalaki nang malaman na natalo ang kanilang kasamahan sa kabila ng kanilang debosyon. Nang magkaroon ng kaguluhan, mas naging interesado sila sa pagkakakilanlan ni Sepia. Nagalit sila dahil hindi lang nakatakas si Sepia mula sa kanilang kamay, kundi ngayon ay kasama siya ni Junwoo na pumatay sa kanilang kakampi. Determinado ang lalaki na mahuli si Sepia, kaya't inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin siya anuman ang mangyari, bago pa dumating ang ibang simbahan. Pagbalik sa panig ni Junwoo at ng kanyang mga kaibigan, hindi mapigilan ni Junwoo ang pag-iisip kung paano sila nailigtas ni Crassus sa gabing iyon. Bigla siyang nagising na iritado, nagtataka kung nasa lugar na ba sila na ipinangako ni Crassus. Sa kabila ng kanyang masungit na muod, si Evelyn ay masaya na ipaalam sa kanya na nasa Temburg sila, kung saan ginaganap ang Walpurgis Night. Sa kabila ng kaginhawaan sa lugar, iniisip ni Junwoo kung gaano kalamig ang lugar na ito na magiging pagpupulong ng 7 stars. Habang tinutulungan siya ni Robert na uminom ng tubig, umaasa si Junwoo na makapagpasalamat kay Crassus ulit. Ngunit nagtataka siya kung gaano katagal siyang natulog. Nang sagutin siya na 2 linggo siyang nawalan ng malay, halos mabulunan siya sa kanyang inumin. Pakiramdam niya ay parang deja vu, ngunit mas malala kaysa dati. Para kay Robert,
ipinakita na ang senaryo ni Junwoo ay maintindihan, lalo na't labis niyang ginamit ang power of the sun at nagkaroon ng maraming pinsala sa kanyang katawan. Sa kabila ng kahihiyan, nagpapasalamat siya na si Schubert ay mabilis na gumaling at iniisip pang gumawa ng gamot para sa kanya kapag siya ang pinakanapinsala. Sa kabilang banda, iniisip ni Evelyn na dapat ding kilalanin ang kanyang suportang ibinigay. Ngunit ang pinaka-nakaka-interes sa kanya ay ang pagkakaroon ni Crassus, na kilala sa laro bilang isang elf, ang pinakamalakas na lahi sa lahat. Lumalabas na si Crassus ay may madilim na nakaraan kung saan siya ay sikat sa pagsunog ng World Tree na nagdala sa kanyang sariling mga tao, tulad ng isang mabangis na kontrabida. Inamin niya na mayroon siyang mga pagdududa kay Crassus, ngunit dahil sa kanya, nakita niyang muling nakangiti ang kanyang mga kaibigan. Nagpatuloy si Junwoo na sumusunod sa agos, nagtitiwala na lahat ng nangyari ay may dahilan. Gayunpaman, naging mausisa siya dahil hindi niya makita si Sepia sa kwarto. Nag-aalala si Evelyn, lalo na't wala siyang ideya kung nasaan si Sepia. Sinasabi niya lamang na madalas na umaalis si Sepia ng maaga para sa kanyang pagsasanay. Dahil sa pag-aalala, ginamit ni Junwoo ang system upang subaybayan ang lokasyon ni Sepia. Ngunit nagulat siya nang makita na si Sepia ay umabot na sa level 150. Ngunit para kay Robert at Evelyn, iniisip nilang kakaiba si Junwoo, lalo na sa kanyang pagkamangha. Para kay Junwoo, hindi siya makapaniwala kung gaano kalakas si Sepia sa loob lamang ng 2 linggo. At 2 linggo na ang nakalipas nang makarating ang grupo sa Temburg. Ang mga babae ay masaya sa kagandahan ng kapaligiran. Pagkatapos, sinabi ni Evelyn na ang 7 stars ay karaniwang nagtitipon sa buong bundok sa paligid at maaari silang magpahinga sa isang ligtas na lugar. Ngunit narinig ni Crassus ang kanilang pag-uusap at binalaan sila na huwag maging kampante dahil hindi sila tinawag para maglibang. Sa kabilang banda, tila hindi komportable si Sepia, ngunit tiniyak niyang magpasalamat kay Crassus para sa pagiging bayani sa nakaraang gabi. Sa wakas, nagkaroon sila ng maikling pag-uusap nang malaman ni Crassus na si Sepia ang batang babae na tinutukoy ni Ruden. Gayunpaman, naramdaman ni Sepia ang pagkakasala na ituring na susi sa kanilang problema, lalo na't si Junwoo ang nagbigay ng sakripisyo sa bawat laban. Kahit na tila informal na kahilingan, nagkaroon si Sepia ng lakas ng loob na humingi ng pabor kay Crassus. Puno siya ng pag-asa nang maglakas loob na humiling sa kanya na sanayin siyang maging mas malakas. Ngunit si Crassus ay mahirap kausapin dahil siya ay labis na inis sa kahilingan ni Sepia. Pinaalalahanan niya si Sepia na huwag masyadong umasa, dahil kahit gaano pa sila kalakas, maaari pa ring maging walang silbi. Si Crassus ay tila naglalabas ng negatibong vibes, ngunit hindi umupo at magpahinga si Sepia. Huminto siya sa daan at ipinakita kay Crassus na siya rin ay isang mahalagang tao. Ngunit nais ding tiyakin ni Sepia na hindi niya susubukan na bawasan ang kanyang kakayahan. Inaamin niya na ang power of the sun na kanyang taglay ay naging sumpa sa kanyang buong buhay, at ang isang tulad ni Crassus ang dapat magtulong sa kanya. Ngunit pagkatapos, iniisip ni Sepia na pilitin si Crassus sa pamamagitan ng pagtatanong kung kaya niyang gawing malakas ang isang batang babae. Sa kanyang gulat, ngumiti si Crassus na tila humanga sa kanyang determinasyon. Pagkatapos, humiling siya ng pabor mula kay Robert at Evelyn bago sila umalis. Nagtitiwala siya sa dalawa na makabalik sa site kasama si Junwoo. At para kay Sepia, isinasaalang-alang niyang simulan ang kanilang pagsasanay kaagad. Pagbalik sa kasalukuyan, nakita ni Junwoo kung gaano kaambisyosa si Sepia. Tahimik lang siya habang nakikinig kay Evelyn na nagsasalaysay kung paano pinilit ni Crassus si Sepia na sumailalim sa 2 linggong matinding pagsasanay. Natuwa siya nang malaman niyang si Sepia ay hindi na ang batang babae na nangangailangan ng proteksyon. Pagkatapos makatiyak sa kalagayan ni Sepia, nag-isip siya kung gaano siya umusad sa kanyang personal status. Ayon sa inaasahan, umunlad ang kakayahan sa resulta ng Power of the Sun na idinagdag niya sa kanyang status window. At sa kanyang pagkamangha, umakyat siya sa level 200 na medyo mataas kaysa kay Sepia. Naguluhan siya dahil nakamit lamang niya ang mga average na bagay hanggang sa umabot siya sa level 200. Ngunit nang tingnan niya ang backlog ng system, natuklasan niyang ang lahat ng kanyang mga aksyon ay talagang nabigyan ng gantimpala. Gayunpaman, nag-alala siya kung patay na si Galeto dahil sa dami ng experience points na biglang natanggap.
Nang magbalik ang eksena sa kampo, nagkaroon ng snow cover ang paligid. Ngunit ang katawan ni Galeto ay nanatiling nasa kampo, walang pinsala. Ngunit bigla siyang nagising mula sa malalim na pagkatulog, katulad ni Junwoo. Sinubukan niyang makuha ang kontrol ng kanyang sarili pagkatapos ng mahabang pagkakatulog. Ngunit nang mas malinaw ang kanyang paningin, nakita niya ang isang mahalagang kwintas na malapit. Pakiramdam niya ay parang ang saintes ay nagbibigay sa kanya ng senyales na magpatuloy lamang sa pamamagitan ng pagtingin sa kwintas. Nagpasalamat siya at tahimik na nagdasal para sa kanyang kaligtasan. Gayunpaman, nananatiling buhay ang salungatan para sa kanya. Hindi niya makalimutan ang unang beses na naranasan niya ang matinding pagdurusa. At kung paano ang kanyang ulo ay itinulak sa lupa na hindi makapagbigay ng laban. Ngunit tila si Galeto ay nagiging magandang laro, lalo na pagkatapos ng magandang laban. Nang malaman niyang natalo siya sa unang pagkakataon, tumawa siya ng malakas. Hindi siya sigurado kung nasaan si Schubert, ngunit umaasa siya na sa susunod nilang pagkikita, tiyak niyang papatayin si Schubert. Maraming salamat sa panunood. Sana isuportahan niyo ang aking channel sa pamamagitan ng pag-subscribe, like, and share ng aking mga videos. Huwag din kalimutan mag-iwan ng comment para sa next part. Maraming salamat sa inyo.